Magsi-CR lang ako sandali. Paalam ni Alex sa mga kasamahan niyang piloto bago siya maglakad papalayo. May meeting pa sila in a few minutes pero ramdam niya ang bigat sa sikmura dahil sa kape. Tahimik ang hallway papuntang restroom at sandali siya nakahinga ng maluwag nang makapaglabas siya ng presyon. Pagbalik niya sa lababo, naguhugas siya ng kamay nang marinig niya ang boses na puno ng galit na parang kumakalburo sa tiles. Alam mo bang mahal tong sapatos ko? Tapos tatalsikan mo lang ng tubig ng mop? Napakunot ang noon ni Alex. Paglingon niya, nakita niya ang isang matandang lalaki. Nakabarong, halatang may posisyon. Dinuduro ang kawawang janitress na nakayuko sa hiya. Nanginginig ang kamay nitong may hawak pang mop. Lumapit si Alex. Sir, what seems to be the problem here? Pagtingin sa kanya ng matanda, lalo itong nag-init. Empleyado ka ng airline na to. Turo nito sa kanyang uniforme. Pwes, pagsabihan mong mga nasa maintenance ninyo, mga walang modo, walang respeto. Bulyaw nito bago umalis. Nanlaki ang mata ni Alex sa tono ng paninisi. Napatingin siya sa janitress na ngayon ay mangiyak-ngiyak. Pilit kinakagat ang labi para hindi gumuhit ang hagulgol. Miss, are you okay? Tanong niya na mas malumanay ang boses. Dahan-dahang itinaas ni Lina ang ulo. At sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, parang may malamig na tubig na bumuhos kay Alex. Parang biglang bumigat ang hangin. May kung anong pagkilala o pagkabigla na hindi niya maipaliwanag. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento mo. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Maaga pa lang ay maingay na ang balita. Laman ng usapan, ng social media, ng tabloid sa mga convenience store, at pati ng TV sa mga terminal ang balitang ikinagulat at ikinatuwa ng marami. Engaged na sina Alex Samaniego at Mandy Zamora. Nasa harap ng LED screen ng maraming tao sa lounge area ng Samaniego International Airport. May reporter na nakatayo sa harap ng gusali ng isang luxury hotel kung saan unang kinumpirma ang engagement. Kitang-kita sa screen ang litrato ni Alex na nakasuot ng puting uniforme ng piloto. Nakahawak ito kay Mandy na naka-dark blue naman ang uniforme ng flight attendant na may scarf. Hawak ni Mandy ang kamay ni Alex at nakangiti ito ng malawak. Para silang mga model sa poster ng isang airline commercial. Perpekto, maganda, at simple. Isa pang reporter nagsalita sa studio. Ang sabi nito, dahil tagapagmana si Alex ng Samaniego Airlines at si Mandy naman ng Zamora Hotels and Resorts, inaabangan talaga ng lahat kung kailan nila i-formalize ang kanilang relasyon. At ngayong nakumpirma na ang engagement nila, maraming supporters ang natutuwa. Hindi lamang dahil sa kanilang background bilang heirs ng dalawang malalaking negosyo, kundi dahil maraming humahanga sa kanilang pagiging humble. Ayon sa mga nakatrabaho nila, kahit ipinanganak sa mga pamilya na puro negosyo, mas pinili nilang magtrabaho bilang piloto at flight attendant. Tuwang-tuwa ang mga pasahero na nanonood. May isa pang babae na nakapila sa check-in at nagsabi, "Ay, ang sweet nila. Kita mo sa mga video? Grabe sila tumingin sa isa't isa." Sumang-ayon ang kasama nito. Tapos nakakakilig pa kapag nakikita sila sa airport. Yung tipong biglang nagtatagpo habang naglalakad. May mga video nga noon, trending nga sa social media. To be fair, hindi magtataka ang sino man kung bakit sila sinusubaybayan ng lahat. Si Alex ay matangkad, maputi at palaging mukhang kagalang-galang. Kahit naka-uniforme man o naka-casual attire. Laging litaw ang tahimik at composed na aura nito. Si Mandy naman ay parang artista. Maliwanag ang aura niya. Palangiti, maganda. Sosyal pero hindi nakakailang. Halos lahat ng staff na nakakatrabaho nila ay pabor sa kanila. Bukod sa magandang reputasyon, sweet pa ang dalawa sa isa't isa.
Tuwing nasa presensya sila ng media, palagi nakahawak si Mandy sa braso ni Alex. At si Alex naman ay nakayuko ng kaunti habang nakikinig sa mga sinasabi ng nobya niya. Mas maraming nagsasabi na sila ang ideal couple. Ganito siguro sa pelikula, pero ito raw ang tunay. Sa airport mismo ay may isang sikat na eksena. Kapag pupunta si Maddie sa boarding gate at galing naman si Alex sa arrival area, nagkakasalubong sila sa gitna ng hallway. May mga beses pa ngang nag-aabot sila ng maliit na gesture katulad ng tahimik na paghawak sa kamay o pagngiti ng malawak. Viral ang isang video noon na nagtagpo sila sa pagitan ng dalawang gate. Parehong mukhang pagod pero pagtingin nila sa isa't isa, biglang gumaan ang aura. Sinabi pa ng isang pasahero na parang may soundtrack sa likod nila. Kaya naman, hindi talaga nakakagulat na malaki ang naging balita ng engagement. Ang nakakagulat siguro ay ang bilis, para kasi hindi pa sila ganong katagal. At ngayong gabi ay may isang intimate family dinner para dito. Sa private dining room ng Zamora Hotel, nakalagay ang isang mahabang mesa na punong-puno ng pagkain. Sa isang dulo, nakaupo si Mandy. Nasa tabi niya si Alex na tahimik lang, habang nakaayos ang buhok. Naka-formal polo. At minsan-minsan ay umiinom ng tubig para pagtakpan ang kakulangan niya sa pakikipag-usap. Masigla si Mandy, parang may sariling spotlight. Mom, Dad, dapat agad na tayo mag-start ng planning. Ang dami natin pwedeng venues. Pero gusto ko sana garden wedding. Gusto ko rin sana may sunset. Yung golden hour ang photos. Ang ganda kasi pag-edit nun. Plus si Alex, bagay sa warm lighting. Tawang-tawa ang mga magulang ni Mandy. Oo naman anak, sabi ng ina. Basta kung anong gusto mo. Ang importante, masaya kayong dalawa. Tumango si Mandy at mabilis pang nagkwento. Tapos for the reception, gusto ko yung parang warm wood and white palette. Tapos yung aisle, babalutan ng flowers. Imagine niyo si Alex nasa altar. Tapos makikita niya ako. Tapos, huminto siya para pakiligin at tumingin kay Alex na halos hindi pa nakakapagsalita. Ngumiti naman si Mandy sa fiancé niya. Babe, excited ka na rin ba? Umangat ang tingin si Alex mula sa plato at naglabas lamang siya ng mahinang ngiti. Oo naman, sagot niya. Mahinhin at mahina ang boses. Masaya ako. Masaya, pero hindi excited? Tanong ni Mandy na may halong biro. Ano ba yan? Ako lang talaga may wedding spirit dito. Tumawa ang lahat pero hindi si Alex. Sa gitna ng tawanan ng mga magulang ni Mandy at mga kapatid nito, lumubog ang pakiramdam ni Alex. Hindi niya ma-explain kung bakit parang may nakaharang sa dibdib niya. Parang hindi siya makahinga. Habang nakikita niya ang saya ni Mandy, lalo siyang napapaisip kung bakit hindi niya kayang ibalik ang parehong level ng saya. Mahal niya si Mandy, oo. Pero bakit parang may nakasapit na tanong sa isipan niya? Handa ba talaga siya? Bakit parang hindi? Bakit parang may kulang? At doon magsisimula ang tahimik na kaba na hindi niya maintindihan. Kinagabihan matapos ang dinner, nagsabi si Alex na mauuna na siya. Aniya, kailangan niya ng hangin. Hindi na nagtanong si Mandy dahil masyado pa itong masaya sa pakikipag-usap sa pamilya niya. Pagkalabas ni Alex ng hotel, dumiretso siya sa isang kilalang club kung saan madalas tumambay ang ilang piloto at crew. Pagpasok niya ay agad siyang sinalubong ng malakas na tugtog at masiglang ilaw. Sa sulok na mesa, nakita niya ang barkada niya. Kabilang dito ang matalik niyang kaibigan na si Michael na isa ring piloto. Pare! Sigaw ni Michael habang kumakaway at may hawak na beer. Dito, umupo ka! Umupo si Alex at umorder ng drink. Hindi pa man nagsisimula ang usapan ay napansin agad ni Michael na parang mabigat ang aura ng kaibigan niya. Teka, sabi ni Michael, mukha kang hindi masaya ah. Dapat masaya ka, engage ka na. Ano na naman bang problema mo pare? Nagtagal pa bago sumagot si Alex.
Umikot muna ang isang baso sa kamay niya bago siya nagsalita. Michael, mahinang sabi niya. Pare, I think I'm having second thoughts. Halos mahulog ang panga ni Michael. Second thoughts? Ngayon? Para naman, kasal ng pinag-uusapan ninyo. Hindi mo pwedeng i-joke yan. Hindi ako nagjo-joke, sagot ni Alex. Kanina sa dinner, hindi ko talaga alam eh. Hindi ako makasabay sa saya ni Mandy. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Hindi ko alam kung handa na ako. Teka. Sabi ni Michael habang umupo ito ng mas diretso. Ibig mong sabihin, hindi ka pa rin ready sa kasal? Huminga ng malalim si Alex. Yun na nga pare, hindi ko alam bakit. Mahal ko si Mandy, oo, pero parang may kulang. Parang may humihila sa akin pabalik. Nag-isip si Michael saglit bago sumagot. Alam mo pare, nung ikinasal ako kay Lori, never ako nagkaroon ng second thoughts. Hindi dahil sa perpekto ako pero kasi mahal ko siya. Hindi ako nagdalawang isip. Napalunok si Alex, tapos bumaba ang tingin niya. Yun na nga pare, kaya ako nakokonsensya. Kasi mahal ko rin naman si Mandy. Tagal na namin. Pinili ko siya. Pinili ko tong landas na to pero bakit parang hindi sapat? Bakit parang hindi ako buong buo? Tumungga si Michael, nag-isip saglit. Teka, may suggestion ako. Tiningnan siya ni Alex. Ano naman yun? Bakit hindi natin i-test? Sabi ni Michael. Isang simpleng test lang para malaman mo. Sa stag party mo, ako nang bahala. Kukuha ako ng mga babae. Yung tipong sexy at masaya kasama. Kapag may nagustuhan ka, ibig sabihin, hindi ka pa nga talaga handa. Ibig sabihin, may hinahanap ka pa. At hindi mo pa kayang lumagay sa tahimik. Napakunot ang noo ni Alex. Michael, hindi ba cheating yun? Pare naman, sagot ni Michael. That's one way to know if you're ready. Aba, hindi biro ang kasal ah. You have to be ready. Dapat walang second thoughts. Dapat, mahal mo talaga. Dapat, satisfied at content ng puso mo. So think about it. Hindi ka agad nakasagot si Alex. At isa pa, tagdag ni Michael, inaabangan ng buong bansa ang kasal ninyo. Pinag-uusapan ito ng lahat. Hindi to ordinaryong kasal. Kaya dapat sigurado ka pare. Hindi pwedeng pumunta ka sa altar na may bumabagabag sa isip mo. Tahimik lang si Alex. Tahimik hanggang sa wala na siyang marinig kundi ang tugtog ng club at ang pag-ingay ng mga taong sumasayaw. Mabigat ang dibdib niya. Mas mabigat pa sa kanina. At sa sandaling iyon, hindi niya alam kung mas lumuwag ba ang dibdib niya dahil nailabas niya ang totoo niyang nararamdaman o mas lalo lang siyang nabulabog. Isang bagay lang ang malinaw. Hindi na siya sigurado. At ayaw man niyang aminin, natatakot siya. Hindi pa siya handa. Pero paano niya sasabihin kay Mandy na ilang oras lang nakalipas ay sobrang saya nito at punong-puno ng pangarap ang mga mata habang pinaplano ang araw na dapat ay pinakamasaya sa kanilang dalawa. Hindi niya alam. Ang alam lang niya ay tahimik siya nakaupo sa mesa ng club. Hawak ang baso. At unti-unting nauubusan ng lakas at tapang. Habang patuloy na umiikot ang mga ilaw ng club, tila doon din umiikot ang tanong na hindi niya masagot. Handa na ba talaga siya? O baka mas totoo na hindi? Sa gabing iyon, hindi alam ni Alex ang sagot. At hindi rin niya alam kung kailan siya magkakaroon ng lakas na gawin ito. Pero nagsimula ng pagbitak sa perpektong larawan nila ni Mandy. At hindi niya alam kung mapipigil pa niya. Tahimik ang maliit na bahay ni Nadina sa bandang dulo ng San Rafael Street. Luma ang bubong at umuugong kapag malakas ang hangin. May lumang kortina sa bintana na nag-iikot tuwing umaabot ang hangin mula sa labas. Sa kusina ay may mga pinggan na hindi pa nahugasan. May mga lumang paso sa gilid at amoy ng sinaing na kanin na nag-iiga sa rice cooker.
Sa gitna ng katahimikang iyon ay biglang sumabog ang boses ni Tia Cora. Malakas at mabigat. Parang hampas ng sandok sa metal. Wala ka namang silbi, Lina. Iyan bang pinagtatrabahuhan mo? Para saan? Para sa wala? Napatigil si Lina. Nakayuko siya. Parang maliit na bata ang nagkamali. Nakatayo siya sa sala at mahigpit na hawak ang laylayan ng kaniyang lumang palda. Nakasilip sa gilid ng pintuan ang kapatid niyang si Sam, 12 taong gulang. Takot na takot ang mga mata ni Sam habang nakatingin sa kanila. Naroon din si Tio Tony sa dining area. Nakaupo sa sira-sirang monoblock chair. Umiling ito at sinanda ng mahabang buntong hininga. Araw-araw na lang ganito. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Lina? 6 na taon ka na namin pinapakain dito. Wala ka namang naitutulong. Hindi nagsalita si Lina. Kahit gusto niyang magsabi ng dahilan, alam niyang walang mangyayari. Alam niyang kahit ano pang sabihin niya, mali siya sa paningin nila. Sa loob ng 2 oras ay hindi siya tinigilan ni Tia Cora. Nakakahiya ka. Palamunin. Halos malas ang inabot namin mula nang dumating ka rito. Kayong magkapatid. Walang ginawa kundi dagdag abala. Napatigil si Lina nang maramdaman niya ang malakas na sabunot. Kumapit ang mga daliri ni Tia Cora sa buhok niya at mabilis siyang naitulak sa sahig. Ano ba siya? Huwag mo naman kung ganyan. Bulong ni Lina habang pilit tumatayo. Huwag ka nang sumagot. Matuto kang lumugar. Akala mo ba hindi namin alam na tamad ka sa trabaho? Sales lady ka pero wala ka namang kwenta. 10 oras kang nasa mall pero ano? Kaunti lang ang benta mo? Saan napupunta yung galing mo nung mayaman pa kayo? Nang marinig ni Lina ang salitang iyon, ay parang tinamaan ng puso niya. Mayaman. Noon, bago sila mawala. Bago mamatay ang mga magulang niya. Namatay ang mga magulang ni Lina nang siya'y 16 na taong gulang. Isang gabing umuulan, pauwi sila mula sa isang family gathering sa Tagaytay. Dumulas ang gulong. Bumangga ang sasakyan. Isa-isang kumalat ang balita na wala ng mga magulang niya. Isang iglap lang at nagbago ang buhay niya. Lahat ng ipon ng mga magulang niya ay nalipat sa tito at tita dahil minor de edad pa siya at ang kapatid niya. Hindi niya alam kung paano ang nangyari. Pero na mag2 taon, parang unti-unting lumipad ang pera na binigay sa tito at tita para alagaan sila. Ang kapalit, tirahan. Walang pagmamahal. Walang respeto. Ngayon ay 20 anyos na siya. Pero pakiramdam niya ay mas bata pa siya sa kapatid niya dahil lagi siyang pinagmumukhang walang kwenta sa bahay na dapat sana ay tahanan. Ngayon ay nasa sala na naman siya. Tinatanggap ang mga salitang parang kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa dibdib niya. Magtrabaho ka pa na magtrabaho. Kailangan mong bayaran ng laki ng utang na kailanman ay hindi mo mababayaran. Sabi ni Tio Tony habang nagsisindi ng sigarilyo. Hindi ka namin papakainin kung wala kang pakinabang dito. Hindi pa rin sumasagot si Lina. Kumakagat siya sa sarili niyang labi para hindi umiyak. Kanina pa namumuo ang luha niya pero ayaw niyang makita nila. Kapag umiiyak siya, mas lalo lang siyang nagagalit. Mas lalo lang lumalakas ang sigaw ni Tia Cora. Wala ka talagang kwenta. Bulong ni Tia Cora habang papalayo. Kaliwat kanan ng malas na inabot namin mula sa inyo. Simula nang pinatira kayo rito, wala kaming ginawang iba, kundi pag-aralin ka, pakainin ka, at alagaan ka. Pero anong binalik mo? Lumapit si Lina at kinuha ang basurang naiwan sa sahig. Siya ang tagakuha. Siya ang tagalinis. Siya ang tagaluto sa kusina. Siya ang tagagawa ng lahat. Pero hindi siya kailanman naging sapat. Kinabukasan, Sabado ng hapon, pumasok sa bahay ang kumare ni Tia Cora, si Marisa. Isang babaeng nakapulang blouse, nakamakapal na makeup at may hawak na mamahaling bag. Pagkapasok niya ay tiningnan agad niya si Lina mula ulo hanggang paa. Ay Cora, anak ng Diyos,
Ang ganda pala nitong pamangkin mo. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Natawa ng malakas si Marisa. Tumawa rin si Chakora pero halatang pilit. Aba, hindi naman ganyan ang tingin namin sa kanya rito. Hindi naman masyadong napapansin. Lumapit si Marisa kay Lina at sinipat ang balat niya. Ang mukha, ang buhok, malinis ang kutis, makinis, maganda ang mata, mahaba ang pilik mata. Nilingon niya si Cora. Virgin pa ba yan? Nagulat si Lina. Halos hindi siya gumalaw. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Kumunot ang noo ni Tita Cora. Ewan ko dyan. Malandi ang batang yan. Malay ko ba kung sino-sino nakakasama niyan? Hindi ko yan binabantayan gabi-gabi. Napailing si Marisa. Tumingin ulit kay Lina at mas pinagmasdan pa ang katawan. Sa tingin ko naman wala pa. Kita mo sa galaw niya mahiyain. Tapos ang itsura, alaga. Nako, swerte ka dyan, Cora. Swerte? Bakit naman? Tanong ng tita niya. Lumapit si Marisa kay Cora at bumulong ng mariin. Pero rinig pa rin ni Lina ang bahagi ng usapan. Yung pamangkin ko, kumikita ng malaki sa pag-escort. Alam mo na, may kliyente na may pera. Paldo pa ang kita. Kung ipag-escort mo to, sigurado ako tatanggapin yan agad. Maganda, malinis at mukha pang inosente. Aba, premium yan. Para siyang sinuntok sa sikmura. Hindi niya alam kung paano natanggap ng tita niya ang suggestion na iyon pero biglang kumislap ang mata ni Tita Cora. Parang may nakitang bagong pagkakakitaan. Ay, ganun ba? Premium ha? Ngumiti si Cora. Baka nga. Hindi na nakapigil si Lina. Tiyang, wag po. Hindi ko po kaya. Hindi po yan tama. Halos manginig ang boses niya. Bigla na lang humarap si Tita Cora at malakas siyang sinampal. Dumapo ang kamay nito sa pisngi niya na parang latigo. Huwag ka ngang sumabat, sigaw ni Tita Cora. Lahat ng gusto namin, susundin mo. Dahil palamunin ka lang sa bahay na to. Wala kang karapatang tumanggi. Tiyang, hindi po talaga. Ayoko po. Hindi ko po gagawin yon. Pero bago pa niya matapos ang pangungusap, ay dinampot ni Cora ang buhok niya at hinatak papunta sa dingding. Huwag kang magmalinis. Isa kang pabigat. Walang silbi. At kung may paraan para bumawi ka, eto na yan. Ngayon pa lang dapat magpasalamat ka na at binibigyan ka namin ng tirahan. Napayuko si Nina. Nangangatog ang katawan niya. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nararamdaman niya ay sakit, takot, at hindi masukat na pangamba. Tinitigan siya ni Marisa na parang produkto. Huwag ka mag-alala, iha. Hindi to masama. Trabaho lang ito. At maganda ka pa naman. Kikita ka pa. Hindi katulad ng iba dyan na walang nagbabayad. Umiling si Lina. Hindi ko po kaya. Hindi ko po gagawin. Biglang humataw si Tita Cora ng kahoy na sandala ng upuan sa braso ni Lina. Napahiyaw si Lina sa sakit. Sabi ko, huwag kang sumagot. Nagulat si Marisa, pero hindi naman ito nakaalam. Malupit ka naman masyado, Cora. Pero sige lang, kailangan din yan matuto. Sa bawat salita ni Chakora ay parang lumiliit ang mundo ni Lina. Wala siyang ibang magawa kundi pumikit. Bumagsak ang luha niya, tahimik at walang tunog. Gabi na, madilim ang kwarto nila Lina at Sam. May maliit na bumbilya sa sulok pero halos wala ng ilaw. Nakahiga si Lina sa lumang kutsyon na parang sako lang. At mahigpit niyang yakap ang lumang kumot. Narinig niya pang bumukas ang pinto. Ate, boses ni Sam na mahinang-mahina na parang hangin lang. Lumapit ang dalagita at naupo sa gilid ng kama. Ate, narinig ko yung mga sigaw nila. Okay ka lang ba? Hindi naman agad nakasagot si Nina. Pinunasan niya ang luha niya gamit ang manggas. Okay lang si ate, Sam. Mahina pero pilit. Wala, pagod lang ako. Hindi totoo yan, ate. Umiiyak ka. Umupo si Sam at tinawakan ng kamay ni Lina.
Ate, kung ayaw mo na dito, pwede naman tayong umalis, diba? Napasinghap si Lina. Parang tinamaan ng matalim na salita. Gusto ko sana, Sam. Balong niya. Gusto ko talagang umalis. Gusto ko sana na hindi mo na marinig ang sigaw nila. Na hindi mo na maramdaman ang galit nila. Pero, hindi pa kaya ni ate. Bakit? Tanong ni Sam na nangingilid na rin ang luha. Ayaw mo ba na tayo na lang dalawa? Hindi yan ang tanong, Sam. Hinaplas niya ang buhok ng bata. Ang totoo niyan, hindi pa talaga kaya ni ate na buhayin tayo. Hindi ko pa alam paano. At ayaw naman kitang iwan dito. Hindi kita iiwan kahit na kailan. Kaya kahit masakit, kahit mahirap, kakayanin ko. Yumakap si Sam kay Nina. Ate, sana maging masaya ka rin. Sana makaalis tayo balang araw. Oo, Sam. Bumagsak muli ang luha ni Lina habang yumayakap pabalik. Lahat ng gagawin ni ate para sa'yo. At sa dilim ng gabing iyon, sa pagitan ng takot at kabiguan, tanging yakap ng magkapatid ang nagbigay kay Lina ng dahilan para huminga pa. Kahit alam niyang mula bukas hanggang sa mga susunod na araw, bangungot pa rin ang aabutin niya. Pero alang-alang sa kapatid niya, gagawin niya ang lahat. Ayusin mo ang trabaho mo, ah? Malakas at malamig ang boses ni Chakora habang ibinababa nito ang tirante ng dress ni Lina. Parang kutsilyong dumiretso sa tiyan niya ang bawat salita. Wala siyang masabi. Wala siyang lakas tumanggi. Ang buong katawan niya ay nanginginig na parang sinasakal ng hangin. Tumangulang siya ng mahina. Opo, Chang. Hindi pwedeng opo lang. Kailangan magtrabaho ka na maayos. Hindi ka babalikan ng mga kliyente kapag mukha kang tanga. Hinawakan ni Chakora ang baba niya at itinaas ang mukha niya. Tingnan mo ako. Naiintindihan mo ba? Opo, Chang. Balong ni Lina na halos hindi lumalabas ang boses. Sa loob ng maliit na kwarto ay nakalatag ang damit na ipapasuot sa kanya. Isang fitted na red dress na maikli. Sobrang ikli na halos hindi niya maitaas ang mga binti. Nakalantad ang balikat niya. Kita rin ang halos buong dibdib niya dahil sa malaki na hiwa ng tela. Nakapako ang tingin niya sa damit na iyon. Hindi niya kayang tingnan ang sarili niya sa salamin. Lalo na pagkatapos siyang ayusan ni Marisa at nang pamangkin nito ang si Nina. Sabihin mo nga, hindi ba't ang ganda niya? Sabi ni Marisa kanina habang tinatapos ang makeup ni Nina. Para itong artista, sobrang aliwalas ang mukha. Mga ganitong itsurang hinahanap ng mga kliyente. Yung mukhang inosente pero kayang sumabay sa ligaya. Nanginig ang tuhod ni Lina sa salitang iyon. Hindi niya alam kung paano siyang napasok sa sitwasyong ito. Pagkatapos masira ng buhay niya, ngayon ay parang ibinenta na rin siya. Habang nasa loob ng sasakyan papunta sa hotel, hindi umiimik si Lina. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakadikit sa kanyang tuhod. Pakiramdam niya ay kahit anong oras ay pwede siyang himatayin. Malamig ang aircon, pero mainit ang batok niya sa kaba. Sumasakit ang ulo niya sa bigat ng isip. Lina, pakinggan mo ako, sabi ni Chakora. Huwag ka magpapakita na hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi ka pwedeng magmukhang tulala. Ipakita mo na masaya ka, na gusto mo ang trabaho. Intindihin mo, malaking perang pwede mong dalhin dito kung magiging mabait ka sa mga kliyente. Hindi siya sumagot. Kailangan mo magtrabaho ng maayos. Tandaan mo, hindi ito libre. Palamunin ka namin sa bahay kaya umayos ka. Nakatitig lang si Lina sa labas. Ang city light sa kalsada ay naglalabo-labo na dahil sa luha niya. Hindi siya makapaniwala na sa edad niyang 20 ay napunta na siya sa gabing ito. Gabing hindi niya naman talaga pinili. Pagdating nila sa hotel, napakalaki ng lobby. Marble ang flooring, mataas ang chandelier, maliwanag ang ilaw. Parang ibang mundo.
Puno ng mga taong nakagown, nakasuit, may hawak na mamahaling bag at relo. Pero sa isang sulok, sa pagitan ng dalawang malalaking haligi, ay naroon ang isang grupo ng mga babaeng nakasuot ng maikling damit. Maikli, makulay, hapit, naka-makeup ng makapal. May ilan na tumatawa, may ilan na tila sanay na sa ganitong tagpo. Doon sila lumapit. Paglapit pa lang nila ay narinig na ni Lina ang boses ng isang babae. Ay, siya ba si Lina? Tumango si Marisa. Oo, yan siya. Sabi ko sa inyo maganda 'di ba? Bagong-bago. Lumapit ang isang mestisang babae na halatang mas mataas ang ranggo sa mga kasama niya. Siya si Nancy, pamangkin ng kumare. Suot niya ay isang silver dress sa kasing kinang ng chandelier. Umikot siya kay Lina. Parang sinusuri mula ulo hanggang paa. Ay, ang ganda pala talaga, sabi ni Nina. Sabi ni Mamang virgin pa raw, totoo ba yun? Hindi agad nakapagsalita si Nina. Parang tumigil ang mundo niya. Si Chakora ang sumagot. Ewan ko dyan pero mukha naman. Umiling si Nina at ngumiti ng parang may nakita siyang bagong laruan. Nako, jackpot tayo dyan. Perfect siya para sa gift girl. Premium yan. Sigurado akong matutuwa ang groom. Parang binuhusan ng yelo si Lina. Gift girl. Hindi niya alam ang ibig sabihin pero alam niyang masama. Alam niyang hindi iyon ordinaryong salita. At mas lalong hindi iyon dapat ikatuwa ng kahit sino. Halika na, sabi ni Nina. Aakyat tayo sa penthouse. Naghihintay na ang lahat. Huwag kang matakot basta sumunod ka. Sumunod si Lina kahit nanginginig ang mga tuhod niya. Wala siyang magawa. Nakatukod ang takot sa dibdib niya. Pag-akyat nila sa penthouse floor, agad niyang narinig ang malakas na tugtog mula sa hallway pa lang. Naroon ang bass na kumakalabog sa dingding. Tawa ng mga lalaking halatang lasing. At sigawan ng mga babae na sumasabay sa musika. Pagbukas ng pintuan, parang may sumambulat na mundo na hindi niya kilala. Kumakalat ang amoy ng alak, pabango at usok. May mga strobe lights na umiikot. May ilang lalaking nakapolos na nakabukas ang botones. Halatang tinamaan na ng alak. May mga sumisigaw. May nagbubuhat ng bote ng tequila, may tumatawa ng sobra. At sa gitna ng party, may isang malaking banner. Happy Stag Night, Alex! Nagpilian ng mga lalaki. Ayan na, andito na yung mga chicks. Bro, ayun no, ang gaganda. Tonight is the night, Alex. One last crazy night before your wedding. May lumapit na lalaki kay Nancy. Nancy, ayan na ba yung special? Tanong nito habang nangingiti. Ngumiti naman si Nancy. Oo, siya si Lina. Nagtinginan ng mga boys. May ilan na sumipol at kumantsaw. May nag-comment ng solid. At grabe si bro Alex, swerte. Hindi alam ni Lina kung saan siya lulugar. Nakatayo lang siya malapit sa pintuan habang pinagmamasa ng kaguluhan. May mga escort na mabilis sumayaw sa gitna ng room. Iniikot ang bewang, hinahawakan ng mga lalaki ang mga kamay nila para sumabay. May iba pang pinapainom ng alak ng mga lalaking tila wala nang pakialam sa paligid. May sumigaw pa sa gitna. Bro Alex, halika dito. Special night mo to. Lumingon ang lahat. Sa sofa, nakaupo naman si Alex. Mapula ang mga mata. Nakangiti na maluwag. May hawak siyang baso ng whiskey at halatang malakas ang tama niya. Kasama niya ang dalawa pa niyang kaibigan. Parehong tumatawa at nagsisigaw. Alex! Sigaw ng isa. Bro, your gift is here! Narinig pa ni Lina ang pangalang iyon. Alex. Hindi pa niya ito nakita ng malapitan. Hindi niya alam ang mundo nito. Hindi niya alam na isang tahimik na piloto ito na kinikilala ng buong bansa. Ang alam niya lang sa sandaling iyon, si Alex ay mayamang lalaki na kasama sa kaguluhan. Nalulunod sa ingay at alak.
Bro, shot pa! Sabi ng kaibigan ni Alex habang binubuhos ang tequila sa bibig nito. Ubusin mo yan, Alex! Sigaw naman ng isa pang lalaki. Gags, pre, lakasan mo naman. Kaya mo yan, bro! Tawa lang ng tawa si Alex. Parang wala ng direksyon ng isip. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Nina. Hindi niya alam kung paano huminga. Ang ilaw ay mabilis na kumikislap. Ang tugtog ay malakas. Ang mga tao ay parang mga anino na naghahalo-halo. Parang hindi to totoo. Parang panaginip na masama. Lumapit si Nancy kay Lina. Lina, kailangan mong sumabay. Kailangan mo umikot dito. Hindi ka pwedeng nakatayo lang. Umayos ka nga. Mahina ang boses ni Nina nang sumagot. Ngayon po ba? Hindi ko po alam ang gagawin. Pinisil ni Nancy ang braso niya ng madiin. Sumayaw ka. Humalo ka sa kanila. Kung ayaw mo, ikaw rin ang kawawa. Humakbang si Lina papasok sa gitna. Ang mga escort sa paligid ay sumasayaw. Umiikot. Kumikindat sa mga lalaki. May hawak na bote ang iba. Iniinom ng diretsyo. Ang mga lalaking naroon ay sumisigaw ng pangalan ni Alex habang nag-cheers. Marami ng babae ang nakakandong sa mga lalaki at humahalingling ang mga ito sa tuwing hinahalikan at pinauulanan ng pera ang mga kaibigan ni Alex. Alex! 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 Parang ritual lang sigawan nila. Lumapit ang isa sa mga escort kay Nina at kinabig ang bewang niya. Halika na girl, ganyan lang, smile ka lang. Isa, 2 step. Total hindi naman sila nakatingin sa atin masyado eh. Nandito sila para kay Alex. Hindi pa rin siya makagalaw ng maayos. Nanginginig ang mga kamay niya, pero napilitang sumabay. Isang lalaki ang lumapit. Eto, inumin mo, para hindi ka tensyonado. Ayoko po, sagot ni Lina na mahina. Ah, ganon? Kailangan mong uminom, hindi ko pwedeng ganyan lang. That is too boring. Sagot ng lalaki at halos ipilit ang baso sa kamay niya. You're no fun. Ano pa itong babaeng to, Nancy? Bago siya makatanggi ulit ay may tumapik sa balikat niya. Girl, inumin mo na. Kailangan mong sumabay rito. Sabi pa ng isang escort. Isa sa mga mukhang sanay na. Wala nang nagawa si Nina. Ininom niya ang baso. Mapait, masakit, mainit. Isa po para lumakas ang loob mo, sabi ng lalaki. Mabilis na naghalo ang lahat sa isip ni Nina. May nagbigay ng isa pang shot. May nag-abot ng isa pang baso ng cocktail. Wala na siyang nakikitang mukha. Wala na siyang nakikitang pinto. Ang mga ilaw ay nagiging bilog na umiikot. Mabilis siyang nalasing. Napakabilis. Parang wala nang pagitan ng ulap sa utak niya at ang bigat sa katawan niya. Parang lumulutang siya habang patuloy ang sigawan ng mga lalaki. Ayan na, ayan na! Alex, Alex, pumunta ka na sa room. The main event. Hindi niya alam kung ano yon. Pero narinig niya ang tawanan. Narinig niya ang mga yabag. Narinig niya ang isang boses na nagsabi, si Lina na ang gift girl. Hindi niya alam kung paano siyang napunta sa hallway. Hindi niya alam kung sinong humawak ng braso niya at naghatid sa isang silid. Hindi niya alam kung paano siya nakapasok sa loob. Ang huling narinig niya mula sa labas ay kantsawan. Alex, bro, enjoy! One last night. Bro, wag kang mahiyang tumanggap ng gift. At sa loob ng silid, sa pagitan ng pag-ikot ng ilaw at ingay na unti-unting lumalabo, naroon ang isang lalaking lasing na hindi niya nakikita ng malinaw. Hindi pa niya alam. Hindi pa sila nagkakilala. Hindi pa niya alam ang pangalang iyon ng buong linaw. Pero narinig niya may tumawag mula sa labas bago sumara ang pinto. Alex, bilisan mo bro! At tuluyan na nagdilim ang lahat sa isip ni Lina. Mainit na liwanag mula sa mga kortinang kulay beige ang unang bumungad kay Alex nang dahan-dahan siyang magising.
Mabigat ang ulo niya. Parang may pumupukpok na martilyo sa loob ng bungo. Ramdam niya ang kumakabog na puso at ang nanunuyong lalamunan na parang ilang araw siyang hindi uminom ng tubig. Saglit niyang kinurap ang mga mata. Umaasang nananaginip lang siya kagabi. Umaasang bahagi lang ng pagod at alak ang lahat. Pero hindi iyon panaginip. Paglingon niya sa kaliwa, may nakita siyang nakahigang babae sa malinis at puting kumot ng hotel bed. Liwanag mula sa umaga ang marahang tumatama sa balat nito. Mahaba ang buhok, magulo, parang ilang beses siyang napahiga at napabangon sa gabi. Nakapikit pa ang mga mata nito. Mukhang mahimbing ang tulog pero kapansin-pansin ang kapayatan. Ang halos iniiwasang kilos ng katawan nito na para bang kahit sa tulog ay binabantayan ang sarili. Nanikip ang dibdib ni Alex. Hindi niya alam kung bakit parang napakabigat huminga. Hinila niya ang kumot papunta sa kanya. Sabay tingin sa babae na hindi niya malang naalala ang pangalan. Ni hindi malang niya maalala ang mukha nito bago pumikit ang mga mata niya kagabi. At higit sa lahat, ramdam niya. Ramdam niyang inexperienced pa ang babae. Ramdam niyang may nangyaring hindi dapat. Hindi iyon isang romantikong gabi. Hindi iyon pagpilit. Hindi iyon kahit anong bagay na pwede niyang ipagmalaki. Umupo siya sa gilid ng kama. Napayoko at hinatak ang buhok niya habang pinipigil ang kung anumang sumisikip sa lalamunan niya. Bumulong siya sa sarili. Kumalma ka, Alex. Kalma. Pero kahit na anong bulong niya, hindi siya makakalma. Hindi niya matiis sa tingnan muli si Lina. Pero napalingon pa rin siya. Nakahiga ito sa gilid ng kama. Nakaharap sa malayong tabi at kitang-kita ang manipis na damit na halatang hindi pantulog. Nakita niya ang maliit na clutch bag ng babae sa lamesang kahoy sa tabi ng kama. Maingat siyang tumayo. Kinuha ang pitakan niya at tumigil saglit. Hindi niya alam kung bakit biglang kumirot ang konsensya niya ng matindi. Pero ginawa pa rin niya iyon. Binuksan niya ang clutch bag at maingat na naglagay ng makapal na halaga ng pera. Hindi iyon kabayaran. Hindi iyon pag-aalaga. Hindi iyon dulot ng kahit na anong magandang intensyon. Pero iyon na lang ang kaya niyang gawin sa sandaling iyon. Isinara niya ang clutch bag tapos ay tumingin muli kay Lina. Ilang segundo niya lang tinignan niyon. Pero parang napakatagal. Parang may nakadagan sa dibdib niya at hindi niya alam kung bakit. Hindi niya dapat ginusto ang kahit na anong nangyari. At higit sa lahat, ikakasal na siya. Napapikit si Alex habang maingat na umaatras palayo sa kama. Hindi niya alam kung paano niyang haharapin ang sarili niya paglabas niya ng kwartong iyon. Pero wala siyang pagpipilian. Kinuha niya ang jacket niya, lumakad papunta sa pinto at bago niya iyon buksan, napalingon siyang muli. Nandoon pa rin ang babae. Mahimbing ang tulog. Walang kaalam-alam sa bigat na iniwan niya rito at sa bigat na inuwi niya. Tahimik siyang lumabas ang kwarto. Tahimik niyang iniwan si Lina. Tahimik din ang pintong sumara. Nagising si Lina sa malalim na hinga na parang may nakadagan sa dibdib niya. Masakit ang ulo niya. Masakit ang katawan niya. At masakit ang loob niya sa antas na hindi niya kayang ilarawan. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang katawan para makabangon at pagkatapos ay napalingon sa kama. Walang tao, walang mukha na dapat niyang makita. Walang kahit sinong magsasabing nakilala nila siya. Walang kahit sinong papakilalang mabuti man lang. Tanging amoy ng alak at lamig ng aircon ang naiwan sa kwarto. Hindi niya maalala ng buo ang nangyari. Hindi niya maalala ang mukha ng lalaking kasama niya. Hindi niya maalala kung paano siyang natulog. Pero ramdam niya na may nangyaring hindi niya ginusto. Hindi niya pinili. Nanginig ang mga kamay ni Lina nang hawakan niya ang kumot. Parang may tumutusok sa sikmura niya. Parang gusto niyang sumuka, pero wala nang lumabas. Parang gusto niyang mawala. Kinuha niya ang maliit na clutch bag niya at nagulat na maramdaman niyang may laman ito. Nang buksan niya, halos mabitawan niya ang bag sa laki ng pera na nasa loob. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung paanong napunta iyon doon. Pero mas lalo siyang nadiri sa sarili niya, sa nangyari,
sa mundo. Nagmadali siyang nagbihis, halos hindi na tinignan ang sarili sa salamin, at lumabas ang kwarto na parang takas sa kung anong bangungot. Tahimik siyang naglakad sa lobby, tahimik siyang lumabas ng hotel, tahimik siyang umuwi. Pero pagdating niya sa bahay, hindi naging tahimik ang mundo. Pagkapasok niya sa pinto, sumalubong kaagad ang matatalim na mata ng tiyahin niya. "Oh, ano Lina? 'Di ba? Aarte-arte ka pa eh. Mukhang sarap na sarap ka naman. Malandi kang babae ka." Hindi agad siya nakasagot. Hindi niya kaya na magsinungaling pero hindi niya rin kayang sabihin ang totoo. Nilapitan siya ng tita niya. Mabilis, mabigat ang hakbang. "Ano tong pera sa bag mo?" Napasinghap si Nina. Hindi niya namalayang hinablot ng tiyahin niya ang clutch bag at ibinuhos ang laman nito sa mesa. Nahulog sa kahoy ang ilang perasong libo at agad na nagdilim ang mukha ng tita niya. "Ah, ganun ha? Nagtatago ka ng pera?" Kinakabahan nagwika si Nina. Hindi ko po alam na may pera dyan." Napangisi si Chakora. "Ay anong tingin mo sa akin? Tanga! Pagtatago ka pa ng pera. Binayaran ka ng lalaki tapos itatago mo lang? Napakakapal talaga ng mukha mo." Sabay hataw sa braso niya. Napayuko si Lina. Nanginginig, hindi makapagsalita. Isa pa, hataw ulit. Isa pa, tagos hanggang balat at buto. Napapikit si Lina. Halos mapaluhod habang lumuha. Hindi niya na maalala kung ilang sampal nang tumama sa pisngi niya. Hindi niya na maalala kung gaanong kasakit. Pero narinig niya ang sigaw ni Sam mula sa taas. "Tama na po, Chang, tama na po." Nilapitan ni Sam ang ate niya. Niyakap ang braso nitong nanginginig. Gulat na gulat at takot ang nasa mga mata niya. "Napakakapal ng mukha mo. Hindi na kita kayang sikmurain, Lina. Lahat ng pagkain at pag-aaruga sa'yo simula pa noon. Ganito ang ibabayad mo?" Tahimik si Nina. Walang salita ang lumabas. Wala siyang boses. Wala siyang lakas. Wala siyang kakayahang magpaliwanag nang hindi niya rin alam. Lumipas ang mga araw. Lumipas ang mga linggo. At dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Dapat may dalaw na siya ngayon. Pero wala. Hindi siya nakatulog mula kagabi. Hindi siya makakain. Hindi siya makahinga ng maayos. Paulit-ulit niyang iniisip na baka stress lang. Pero hindi. Hindi iyon stress. Sa huli, bumili siya ng pregnancy test sa pinakamalayo niyang tindahan. Siya lang mag-isa. Walang nakakaalam. Walang nakakakita. Pag-uwi niya, nagtungo siya sa banyo at halos hindi makahinga sa kaba. Umupo siya sa inodoro, naghintay at pinilit huwag tignan ang resultang lumilitaw sa maliit na plastic. Pero nang tingnan niya, parang may lumubog na mundo. 2 guhit. 2. 2 guhit na nagpatigil sa puso niya. Parang nagyelo ang dugo niya. Parang nagdilim ang paligid. Buntis siya. At hindi niya alam kung paano niya iyon kakayanin. Umiyak siya. Hindi basta luha kundi iyak na galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Iyak na parang pinupunit siya mula sa loob. Iyak na hindi niya alam kung paanong patatahimikin. Pero sa bawat paghinga niya, isang bagay ang malinaw. Hindi niya hahayaang lumaki ang anak niya sa bahay na iyon. Hindi niya hahayaang maranasan ng bata ang naranasan niya. Kaya kahit mali, kahit kasalanan, kahit hindi niya alam ang kahihinatnan, tumayo siya. At dumating ang madaling araw na iyon. Nagising si Sam sa marangyang pagyugyok sa balikat niya. Malamlam pang ilaw mula sa abot tanaw na umaga. Nakita niya ang ate niyang may hawak na bag at mukhang matagal nang umiiyak. "Ate, saan tayo pupunta?" Hinawakan ni Lina ang pisngi ng kapatid niya. Malambot ang haplos pero puno ng pakiusap. "Sam, sumama ka kay ate. Basta sumama ka lang sa akin. Hindi kita pababayaan." May takot ang mga mata ni Sam pero tumango siya. Lumabas sila ng tahimik. Kinuha ni Lina ang ilang libong nakatago sa aparador. Hindi iyon pera ng tito at tita niya. Pera niya iyon. Pera na dapat sa kanya pa mula noon. Pera na nakuha niya hindi dahil gusto niya, kundi dahil pinilit siya.
Hindi niya inisip kung anong mangyayari kapag nakita. Basta umalis siya. Basta, kailangan niyang iligtas ang sarili niya at ang kapatid niya. Pagsikat ng araw, nasa bus na sila papuntang Pangasinan. Mahaba ang biyahe. Mainit ang hangin kahit na may aircon. Mabigat ang bawat minuto sa dibdib niya. Nakatulala si Lina habang hawak ang tiyan niya. Hindi niya pa maramdaman ang bata, pero ramdam niya na may buhay na sa loob niya at hindi niya alam kung paanong sasabihin hindi siya natatakot. Ate, buntis ka ba? Bumaling si Lina kay Sam. Nakita niyang inosenteng mata ng kapatid. Wala nang halong galit, wala ring pagusga. Meron itong pag-aalala at doon tuluyan na siyang naiyak. Oo, Sam. Pero kaya ni ate to at gagawin ko ang lahat para sa'yo, para sa atin, para sa bata. Yumakap si Sam sa kanya ng mahigpit at sa wakas, may init na yakap siyang naramdaman na hindi nagdulot ng sakit. At doon sa lumang bus na unti-unting humahalo sa amoy ng hangin ng probinsya, unang beses naramdaman ni Lina na kahit papaano ay may pag-asa pa. 6 na taon ang mabilis na lumipas pero para kay Alex, parang hindi pa rin natatapos ang panahong iyon. Sa bawat araw na dumaraan, may bigat siyang kinukubli. Bigat na hindi niya kayang ipaubaya sa kahit na kanino. At ngayong gabi, sa isang malaking family dinner na puno ng ilaw, mamahaling pinggan at tahimik na tensyon, iyon ang maling sasabog. Late na siyang dumating. Pagbukas niya ng pintuan ng private dining room, agad siyang sinalubong ng mga tingin na parang sibat. Ang unang nagsalita ay ang papa niya. Late ka na naman, Alex. Hindi mo ba kayang igalang ang oras ng pamilya mo kahit isang gabi lang? Diretsong tumingin si Alex sa ama niya. Kita sa mukha niya ang pagod at pagkairita na hindi niya na kayang itago. My flight got pushed back. What was I supposed to do? Hindi naman nagustuhan ng papa niya ang tono. Sumingap ito at umiling na para bang anak siyang walang pakinabang. May mga bagay na inuuna, Alex. At mukhang hindi kasama rito ang pamilya mo. Wala ka na bang hiya? Umupo si Alex sa bakanting silya. Pinili ang lugar sa pinakadulo ng mesa. Tahimik ang lahat habang nagsisimula ang dinner. Ang tunog lamang ng kubyertos at plato ang pumupuno sa paligid. Pero tulad ng inaasahan niya, hindi magtatagal ang katahimikan. Narinig niya ang unang patotsada mula sa auntie niya. I heard Mandy already gave birth. She is in a very happy marriage now. Parang may humampas sa dibdib ni Alex pero pilit niyang hindi pinahalata. Nag-ikot siya ng mata at tumingin sa kabilang direksyon. Good for her. Maikling sagot niya. May sumingit pang pinsan niya. Sayang talaga. Ang ganda pa naman ng wedding na planano ninyo. Sa tingin ko nga, dream wedding iyon ng buong bansa. Ngumisi ang auntie niya habang naglalagay ng gulay sa plato ng asawa niya. Kung may award lang sa biggest scandal sa business news noong taon na yon, panalo ng pamilya natin. Lalo na't biglaan mong brinik ang engagement ninyo. No explanations? Wala malang respeto sa pamilya ng babae. Nakatungo si Alex habang hinahawakan ang basa niya. Kumakabog ang sentido niya sa galit at pagod. Ngunit, pinipigil niya ang sarili. Narinig niya ang boses ng mama niya, malamig at may panghuhusga. At mabuti na lang talaga na hindi nagalit masyadong pamilya ni Mandy. Kahit papano hindi siya naglabas ng kung ano-anong press release. Aba kung nagkataon, malaking dagok iyon sa negosyo natin. Lalo pa't involved ang pangalan ng airline. Parang sumabog ang dugo ni Alex sa ulo niya. Mom, it has been 6 years. 6 years, can't we just move on for God's sake? Tahimik ang mesa. Napatigil ang lahat ng kumakain. Tumayo si Alex. Halos umurong ang silya sa lakas ng pagtulak niya. I am the one who messed up. Akong sumira ng engagement. Akong gumawa ng mali. At ako rin ang araw-araw na nabubuhay kasama ang bigat na yan. Kayo, ano bang ginawa niyo? Araw-araw niyo akong pinarurusahan? Hindi pa ba sapat yun? Wala ni isang kumibo. Parang biglang napakaliit ng silid.
Napahawak si Alex sa buhok niya. Nakapikit. At kita sa boses ang pagkapunit ng loob. I have been dealing with all of this for 6 years. 6 years. Ngunit hindi man lang ninyo ako kayang tignan bilang tao. Anak niyo ako. Hindi ako trophy. Hindi ako negosyo. Hindi ako headline. Pagkatapos noon, mabilis siyang tumalikod. Alex! Tawag ng mama niya. Hindi na siya lumingon. Lumabas siya sa pinto at tuluyan ng iniwan ng mesa na nanahimik na para bang nakakita ng multo. Nag-drive si Alex nang wala sa sarili. Hindi niya alam kung saan pupunta. Basta, gusto niyang mapalayo. Gusto niya makawala kahit sandali. Hanggang sa makarating siya malapit sa airport. Ito ang paborito niyang lugar kapag hindi niya alam ang gagawin. Isang maliit na clearing malapit sa runway fence. Tahimik at malamig ang hangin. Kita niya ang mga ilaw ng eroplano sa paglipad. Ang mga blinking lights na sumasayaw sa dilim. Ang pag-usok ng mga makina at ang malawak na madilim na langit. Ibinaba niya ang bintana ng sasakyan. Kinuyom ang manibela. Lumabas siya sa kotse. Huminga ng malalim. Pagkatapos, walang babala, bumagsak ang bigat niya. Napaupo siya sa damuhan. At doon, sa wakas, hindi niya nakontrol ang sarili. Napasigaw siya. Napahawak sa mukha. At tuluyang nabuhos ang emosyon sa 6 na taon niyang pinipigil. Sa bawat saglit, sa bawat pilit na paghinga, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang gabing iyon. Ang gabing hindi niya malimutan. Ang gabing nagbago ng lahat. Hindi natuloy ang kasal nila ni Mandy. Hindi dahil hindi niya mahal si Mandy. Mahal niya ito. Maalaga, mabait at mabuting babae. Pero hindi niya makalimutan ng isang babaeng nakita niya lamang ng isang beses. Isang gabing puno ng kalasingan at pagkawala. Isang gabing nagising siyang hindi alam na nangyari pero alam niyang may mabigat na responsibilidad na iniwan sa kanya. At lalong hindi niya malimutan ng tanungin siya ni Mandy bago siya tuluyang sinira ang relasyon nila. Nakangiti si Mandy nung una siyang pumasok sa kwarto ni Alex. Pero sa sandaling nakita niya ang seryosong mukha ni Alex, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Alex, bakit ganyan ang mukha mo? May problema ba? Hindi naman agad sumagot si Alex. Nakatingin lang siya sa sahig. Hawak-hawak ang bracelet na ibinigay sa kanya ni Mandy. Mandy, mahina niyang simula. We need to talk. Napaatras si Mandy. Halatang kinakabahan. Alex, you're scaring me. Ano ba yun? Huminga ng malalim si Alex pero nanginginig ang kamay niya. I cannot marry you. Para siyang sinampal ng isang mapait na katotohanan. Pero hindi agad umiyak si Mandy. Hindi. Nakatingin lang siya kay Alex. Hindi makapaniwala. What do you mean, Alex? Ano ba to? Joke ba to? Is this a prank? Hindi. Then explain. Tell me why all of a sudden you come here to tell me that you cannot marry me. Hindi makatingin si Alex sa kanya. Mandy, I'm not ready. Took you this long to figure that out? Nanginginig ang boses ni Mandy. Mandy. Naglakad si Mandy papalapit. Hinawakan ang braso niya. Is there another girl? Nanlamig ang dugo ni Alex. Hindi siya nakapagsalita. At doon tuluyan ng umiyak si Mandy. Bumagsak ang luha sa pisngi niya. Basa. Sunod-sunod halos marinig ang pagkalas ng puso niya. Is there a girl, Alex? Sabihin mo. Please, sabihin mo na. Pero hindi siya sumagot. Hindi niya rin kaya magsinungaling. At sa kawalan ng sagot niya, mas lalo pang bumagsak ang loob ni Mandy. Then it is true. Bulong nito. I am losing you. Bumalik ang isip ni Alex sa kasalukuyan. Nakatulala siya sa runway habang pinupunasan ng sariling luha. Pinilit niyang huminga. Hindi natuloy ang kasal dahil hindi niya kayang itago sa sarili na may nagbago sa kanya. May tumama sa puso niya ng gabing iyon sa hotel. At habang lumilipas ang taon, hindi iyon nawawala. Sa isang gabi lamang, isang babaeng hindi niya kalala,
Isang pangalang nalaman lang niya dahil tinanong niya ang ilang tao noong sumunod na araw. Lina, hindi niya makalimutan ang pangalan. Ang problema nang sinubukan niya itong hanapin, wala na raw sa Maynila. Walang address, walang numero, walang kamag-anak na pwedeng mapagtanungan. Para bang naglaho na lang sa mundo. At si Alex, araw-araw, kahit pilit niyang inaawasan ng mga alaala, lagi siyang bumabalik doon. Isang gabing hindi niya alam ang buong nangyari. Isang gabing hindi niya kayang ulitin. Isang gabing hindi niya makalimutan. Hinawakan niya ang dibdib niya na parang may masakit na abot hanggang puso. Kahit minsan, bulong ni Alex sa hangin. Sana, kahit minsan lang, makasalubong kita ulit. Kahit isang beses. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung para saan. Hindi niya alam kung anong mangyayari kapag nagkita sila ulit. Pero isang bagay lang siyang sigurado. Walang araw na hindi niya iniisip si Lina. At walang araw na hindi niya hinangad na balang araw sa isang himala, magkita silang muli. Lumipas ang mga taon na parang hangin. Sa loob ng 6 na taong iyon, tahimik na itinaguyod ni Lina ang maliit na mundo nilang tatlo. Siya, si Sam at si Atlas. Sa maliit na lang inuupahang bahay sa Pangasinan, simple lang ang buhay. Hindi laging sapat ang pera. Hindi rin laging madali ang bawat araw. Pero may kapayapaan at init ang bawat umaga. At ngayong taon, malapit nang magtapos sa high school si Sam. Isang hapon pinauwi si Lina mula sa trabaho. Nakita niya si Sam na nakaupo sa mahabang kahoy sa harap ng bahay. Hawak ang sobre na tila ilang oras na nitong iniisip buksan. Sam? Tawag ni Lina. Nilalapit ang sarili sa kapatid niya. Ano yan? Ngumiti si Sam nang may halong kaba. Parang hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Ate, scholarship letter. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Lina. Umupo siya sa tabi ni Sam, sabay hawak sa kamay nito. Buksan mo na. Malambing na sabi niya. Dahan-dahan binuksan ni Sam ang sobre. Kinalas ang pahina sa loob. At ang mabasa niya ang laman ay napahawak siya sa bibig niya. Ate, full scholarship sa Maynila. Bayad ng tuition, bayad ng miscellaneous at may allowance pa. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Parang may sumiklab na liwanag sa mukha niya. Napakapit siya sa balikat na Sam at niyakap ito ng mahigpit. Sam, ang galing mo! Ang galing-galing mo! Natawa naman si Sam ngunit nag-alala rin. Ate, may dorm sa campus. Doon na lang siguro ako titira. Nawala ang ngiti ni Lina. Umiling siya kaagad. Hindi, Sam. Delikado sa Maynila. Sasamahan ka namin. Sama-sama tayong lahat. Tumingin sa kanya ang kapatid niyang parang hindi makapaniwala. Paano ka ate? Anong magiging trabaho mo sa Maynila? Hindi ka naman basta-basta ang paghahanap ng trabaho roon. Huminga ng malalim si Lina. Ilang araw niya na rin pinag-isipan yon bago pa man dumating ang scholarship result. Yung manpower agency na pinapasukan ko, mahina niyang simula. May branch sila sa Maynila. Pwede ako magpalipat. Sinabi ko na sa kanila na okay ako kapag may opening. Napayo ko si Sam. Hindi dahil malungkot, kundi dahil sobrang paghanga niya sa ate niya. Paulit-ulit siyang nagtiis ng pagod para sa kanila. At ngayon, gagawin ito ulit. Ate, paano kung makita natin si Chang sa Maynila? Baka hanapin nila tayo. Tumigas ang panga ni Lina. Hindi siya natakot, ngunit nag-iba ang ekspresyon niya na parang may biglang sakit na humaplos sa alaala. Kung hanapin nila ako, handa na ako. Kung singilin nila ako, may pambayad ako. Pipilitin kong magbayad. Tahimik si Sam sa sagot na iyon. Tumingin ito sa ate niya ng diretsyo. Bago muling nagtanong, Ate, paano kung makita natin ang tatay ni Atlas? Biglang nanlamig ang hangin sa pagitan nila. Para bang kahit ang araw ay nagdahan-dahan sa paggalaw. Napahinto si Lina. Hindi agad nakasagot. Tumingin siya sa malayo.
sa maliit na gawang bahay ni Atlas sa ilalim ng puno. Nandoon ang bata, 6 na taong gulang. Naglalaro ng maliit na laruan na gawa sa kahoy. Masayahin, inosente, walang kaalam-alam sa mabigat na mundo ng mga matatanda. Sam, mahinahong sagot ni Nina. Malaki ang Maynila. Hindi tayo basta-basta makakasalubong ng kahit sino. At mag-iingat na lang ako. Tumingin si Sam kay Nina. Seryosong seryoso. Parang mas matanda kaysa sa tunay na edad niya. Ate, kasama mo ako. Huwag mong iisipin na mag-isa ka. Kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan. Bahagyang napangiti si Nina. Sabay haplos sa ulo ng kapatid niya. Ano ba Sam, parang ikaw pa ang ate. Ngumiti naman si Sam ng tipid. Kasi gusto kong tumino ang buhay natin. Tumingin ulit si Lina kay Atlas. Nakangiti ang bata habang pinaiikot ang laruan niya at naglalarong mag-isa. Atlas! Tawag ni Lina. Po, Mama? Sagot naman ng bata at mabilis na tumakbo papunta sa kanila. Lumuhod si Lina at hinawakan ng maliit na balikat ng anak niya. Mag-iempake tayo. Sa Maynila na tayo titira. Nanlaki ang mata ni Atlas. Talaga po? Sa city po? Yung maraming building at maraming ilaw? Tumawa si Lina ng mahina. Oo, doon na tayo magsisimula. Niyakap siya ni Atlas ng mahigpit. Sabay sigaw ng masayang tawa. Napangiti naman si Lina at napangiti rin si Sam. At kahit may kaba sa puso nila, naramdaman nilang ito ang tamang desisyon. Sa mga sumunod na araw, abala silang tatlo sa paghahanda. Pinili ni Lina na ibenta ang ilang gamit para may dagdag silang ipon pagdating sa Maynila. Nagbenta sila ng lumang sofa, ilang plastic cabinet at halos lahat ng hindi na kailangan. Hindi man ganon kalaki ang halaga, sapat na iyon para magsimula. Si Sam naman ang nag-assist sa mga papeles niya para sa school. Tumawag siya sa office. Nag-fill out ng maraming forms. Nagpa-schedule ng orientation. Habang si Atlas naman ay nag-e-empake ng mga laruan na gusto niyang dalhin. Ate, tingnan mo! Sabi ni Sam isang gabi. Hawak ang maliit na notebook. May budget plan tayo hanggang 3 buwan. Nako, napakagaling mo talaga, Sam. Sagot ni Lina habang tinutupi ang damit ni Atlas. Ikaw ang nagturo sa akin, diba? Ngumiti naman ang kapatid. At sa huling gabi nila sa bahay, naupo silang tatlo sa sahig habang kumakain ng simpleng hapunan. Tahimik, hindi malungkot, kundi dahil puno ng pinaghalong pag-asa at kaba. Pinagmasdan ni Lina ang 2 taong pinakamamahal niya sa mundo. Ang 2 dahilan kung bakit nagpatuloy siya kahit ilang beses nang muntik siyang bumagsak. Ito ang bagong simula nila. Ito ang bago nilang buhay. Dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Maagang-maaga pa lang ay nasa bus na sila. Si Sam ay nakadikit ang bag sa dibdib niya. Hawak ang acceptance letter. Si Atlas naman nakadungaw sa bintana, tuwang-tuwa sa daan. Sa mga puno, sa mga ilaw, sa bawat establishmentong matanaw na malapit sa syudad. Si Lina nakahawak sa dibdib niya. Hindi lamang dahil sa takot at kaba, kundi dahil may naramdaman niyang lumang sakit. Hindi niya alam kung anong kahihinat na nila sa Maynila. Pero handa siyang lumaban. At kahit may takot sa puso niya na baka isang araw makasalubong niya ang lalaking nakilala niya ng isang gabi, hindi iyon sapat para pigilan ang pangarap niya para kay Sam at Atlas. Pagsapit nila sa Maynila, agad nilang naramdaman ang init, ingay at bilis ng buhay. Tumawag si Sam sa registrar's office at nagpaayos ng final requirements. Si Lina naman dumiretso sa barangay hall para kumuha ng updated documents. Pagkatapos, dinala nila si Atlas sa malapit na public school para mag-enroll. Mama, ang laki pala rito, sabi ni Atlas habang nakatingala sa building. Oo anak, pero kaya mo ito, malakas ka. Kinabukasan, tumawag ang manpower agency sa kanya. Pumayag na ang central branch na lilipat siya.
Inassign siya bilang janitress sa isang malaking airline, pinakamalaki sa bansa. Hawak niya ang papel na iyon ng matagal. Nakaupo siya sa maliit na upuang plastic na inuupahan lang bagong kwarto. Tahimik ang gabi. Si Sam ang nagre-review ng requirements. Si Atlas naman natutulog na. Pinagmasdan ni Lina ang papel. Bukas ang unang araw ko. Mahina niyang sabi. Hinawakan niyang dibdib at sabay bulong. Sana maging okay ang lahat. At matapos ang gabing iyon, may kaba, may pag-asa, may bahagyang tapang. At may bagong simula na hindi niya alam kung saan patungo. Maagang gumising si Lina sa unang tunog ng alarm. Katulad ng nakasanayan, hindi niya ito pinatagal pa. Umupo siya sa manipis na kutsyon, huminga ng malalim at saglit na pinanood si Atlas na mahinding pang natutulog sa kabilang kama. Kumunot ang noon niya nang makita ang bahagyang nakabukang bibig ng bata. Parang nangangarap pa habang umiikot ang maliit nitong mga mata sa kumot. Anak, gigising na tayo mamaya ha? Mahinahong bulong ni Lina kahit alam niyang hindi pa siya maririnig. Nagbihis siya ng uniform na pinagtuunan niya ng oras kahapon sa plancha. Puting polo, itim na pantalon, simpleng sapatos, at ID. Janitress. Hindi man ang grande, pero trabaho. Trabaho na magtataguyod sa kanila. Pagkatapos ay inasikaso niya ng anak at gayon din ang kapatid. Nag-almusal na sila at sabay-sabay nang lumabas ang apartment. Pagdating niya sa airport, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa napakanaming air conditioner. Maingay na agad ang paligid. Tila baha ng mga boses. Anunsyo, yabag at halakhak ng mga pasaherong excited o nagmamadali. Dumikit ang kamay ni Lina sa strap ng kanyang cleaning cart habang iniikot iyon palabas ang supply room. Iba-ibang tao nakakasalamuha niya. May mabait, may pasigaw, may pasimpleng nakamasid mula ulo hanggang paa. Minsan may mag-asawang nakahawak sa kamay ng bata na dumaraan. At sa bawat ganong eksena, hindi niya maiwasang maalala si Atlas. Sa dami ng taong lumalabas at pumapasok, naisip niya kung paano kaya kung minsan masilayan ni Atlas ang tatay niya. Paano kung sa gitna ng karaming tao, bigla na lang mag-cruise ang kanilang landas. Ngunit agad niya itong iwinakse sa isipan. Hindi dapat, hindi kailanman. Mas maayos nang hindi sila magkita. Isang buwan na rin siya nagtatrabaho rito. Nasanay na siya sa bigat ng trabaho. Nasanay siya sa pakikisama sa ibang janitress. Nasanay na rin siya sa pakikipagkapwa kahit pagod at minsan pagod na pagod. Habang si Lina naman ay patuloy lang sa tahimik na pamumuhay, si Alex naman sa kabilang banda ay nasa parehong pariparan. Abala rin sa kanyang trabaho. Pare, ikaw na lang hindi kasala. Kantsaw kay Alex ang mga kaibigan niyang piloto habang naglalakad sila palabas ng crew lounge. Lahat tayo dito nagpa-stag party noon, may asawa na. Dagdag naman ni Michael na may hawak-hawak pang baby bottle ng isa sa mga anak niya. Ako nga, nakatatlo na. Napailing naman si Alex. Di ko naman kayo hinahabol, hayaan niyo ako. Umugo ang tawanan ng grupo. Tinatapik-tapik siya sa balikat. Pero sa gitna ng halakhak ng mga kaibigan, may isang anino ng katotohanan hindi niya masabi. May isang bagay na hindi niya mabitawan. Pagkatapos ng biruan, nagpaalam na sila. Kanya-kanyang flight, kanya-kanyang ruta, kanya-kanyang buhay. Ngayon ay may meeting si Alex kasamang ilang board members at kapwa piloto. Habang papasok sila sa conference room, bigla siya nagsalita. Excuse me, CR lang ako sandali. Ay, be quick, magsisimula ng meeting. Sagot naman ng isa pa. Tumangulang siya at humiwalay. Tahimik sa loob ng comfort room. Ang tunog lang ay ang malamig na ugong ng air conditioner at ang mahinang bagsak ng tubig sa lavatory. Pagkatapos niya magbawas, lumapit siya sa sink at binuksan ng gripo. Ang mukha niya, pagod, at may kung anong lungkot na hindi niya mawari. Nagwisik siya ng tubig sa mukha at marahang napapikit.
Pero bago pa man siya tuluyang makabawi, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang bahagi ng comfort room. Mahal ang sapatos na to tapos tatalsikan mo lang ng tubig ng mop? Parang kutsilyo ang tono. Galit, mapanlait, mapanindak. Napatigal si Alex at agad na napalingon. May isang matandang lalaki, naka-coat at halatang may posisyon, ang nakatayo at nakaduro sa isang janitress na halatang nanginginig. Ang babae nakayuko, pilit na humingi ng dispensa, pero patuloy ang pang-aaway ng matandang lalaki. Ano ba yan? Mga inutil talaga. Maintenance raw kayo pero hindi nyo alam ang iniingat-ingatan ko. Lumapit agad si Alex, hindi na nagdalawang isip. Sir, excuse me. Mahinahong sabi niya. Mukhang hindi naman niya sinadya. Hindi kailangan ng ganitong lakas ng boses. Pagtingin sa kanya ng matanda, lalo itong nagalit. At ikaw? Empleyado ka ng airline na dito, diba? Pagsabihan nyo nga yung maintenance nyo na ayusin ang trabaho nila. Nakakahiya. Nanatiling tahimik si Lina. Nanginginig ang daliri niya habang hawak ang mop. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Gusto niyang kumawala. Gusto niyang lumayo. Pero kailangan niyang manatili dahil trabaho niya ito. Are you okay? Tanong ni Alex sa kanya. Mas malumanay ang boses. Dahan-dahan niyang tinaas ang ulo niya. Sa isang iglap, parang huminto ang mundo. Nanlamig ang buong katawan ni Alex. Parang may malamig na tubig na dumalay sa batok niya. Ang mukha, ang mga mata, ang inig ng labi. You are... Halos bulong niyang utal. Napakurap si Lina. Nagiba ang tunog ng paghinga niya. Hindi man niya alam ang buong nangyari nung gabing yon, ngunit kilalang kilala niya ang mukha na ito. Bit-bit nito ang gabing matagal niya nang pinagpasyahang ibaon sa sobrang pait at sakit. Bago pa siya makapagsalita, agad siyang yumuko. Nagtatrabaho lang po ako, sir. Pasensya na po. Excuse me. Mabilis siyang inikot ang cleaning cart at halos tumakbo palabas ng comfort room. Nanatiling nakatayo si Alex sa harap ng sink. Nanlalaki ang mga mata. Parang nakakita ng multo. Parang biglang bumigat ang dibdib niya. Hindi siya nakagalaw. Hindi siya nakapagsalita. Hindi siya makapaniwala. Alex? Pare? Sigaw ng kapwang piloto mula sa pintuan. Tara na, meeting na. What are you doing? Hindi pa rin kumilos si Alex. Nakatitig pa rin siya sa pintuan kung saan lumabas ang janitress. Ang janitress na si Lina, ang babaeng hindi niya nakalimutan, ang babaeng matagal niyang hinanap, ang babaeng iniwan niyang sugatan nang hindi niya nalalaman. At ngayon ay narito, sa parehong lugar, sa parehong oras. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Parang matagal na nakapikit na alaala na biglang dumilat sa harapan niya. At doon niya naramdaman. Nagsisimula pa lang ang bagyong matagal niya nang tinakasan. Isang linggong lumipas mula nang muling makita ni Alex ang mukha ng janitress sa restroom. Pero hindi pa rin siya mapakali. Kahit anong gawin niya, kahit ilang flight ang natapos niya, kahit gaanong karaming meeting ang daluhan niya, isang mukha lang ang hindi mawala sa isip niya. Ang mukha ng babaeng yon, ang mukha ni Lina. Sa tuwing pipikat si Alex, bumabalik sa isip niyang sandaling nagtama ang mga mata nila. Ang pagkabigla, ang hindi maipaliwanag na pagkakakilala, at ang paraan ng mabilis na pag-iwas nito. Parang takot na makita siya. Hindi makakain si Alex ng pagkain sa harap niya nung gabing yon. Hindi siya makatulog. Hindi siya makapag-focus. Kahit anong pilit niyang kumbinsihin ng sarili na maling assumption na yon, na hindi posibleng siya ang babaeng yon mula 6 na taon nang nakalipas, hindi kumalma ang puso niya. Kaya isang araw, sa hindi niya mapigilang pag-usyoso, nagpautos siya sa isang supervisor. Hindi direktang nagsalita ang piloto, pero sapat na ang pangalan, sapat na ang pagkakataon, si Lina. Sa kabilang banda, halos hindi naman makatulog si Lina sa loob ng 1 linggo. Mula sa sandali na nakita niya si Alex sa restroom noong araw na iyon,
Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi makagalaw, hindi makahinga. Akala niya kasing laki ng Maynila ang tsansa niyang hindi na muling magtatagpo ang landas nila. Pero nagkamali siya. Hindi niya makontrol ang panginginig ng mga kamay tuwing papasok sa trabaho. Hindi niya alam kung anong gagawin kung sakaling makaharap niya ulit ang piloto. Lalo na kapag nalaman nito ang totoo. Na may anak sila. Na may batang nakatali sa kanila habang buhay. At ang pinakamasakit, alam ni Lina, wala siyang lakas o karapatan na lumapit sa ama ng bata. Hindi niya kayang harapin ang tanong na iyon. Hindi niya kayang isugal si Atlas. Hindi niya kayang mawala ang anak niya. Isang umaga, pinatawag siya ng head ng maintenance. Napalunok si Lina. Parang tumigil ang mundo niya. Habang naglalakad siya papunta sa opisina, ramdam niya ang lamig sa patok niya. Kapag nakaharap niya ang piloto, ano ang sasabihin niya? Paano kung bigla itong magtanong tungkol sa nakaraan? Paano kung paulit-ulit niyang tanungin? Pagpasok niya sa opisina, naroon si Alex. Nakatayo, nakatalikod sa pinto. Paglingon at pagkakita sa kanya, agad siyang siniklot ng kaba. Nagtagpong muli ang mga mata nila. Parang nalunod siya sa bigat ng titig ni Alex. Umupo siya. Pinilit niyang itago ang panginginig ng mga kamay niya. Si Alex ang unang nagsalita. Tahimik pero mabigat. 6 years ago. Para siyang binagsakan ng mundo. Napakuyom si Lina ng palad. Hindi. Hindi niya pwedeng aminin. Hindi siya pwedeng mahuli. Hindi siya pwedeng malaman itong katotohanan. Mabilis siyang umiling. Sir, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Nakakunot ang noo ni Alex. Parang hindi kumbinsido. Alam mo, nakita kita noon. Sigurado ako na ikaw yan. The gift girl. At my stag party. Sir, hindi po ako ganong klaseng babae. Nanginig ang boses niya. Probinsyana lamang po ako. Nakipagsapalaran ako dito sa Maynila para mabuhay. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Mas lalong lumalim ang titig ni Alex. Lina, I know your name. Marami pong Lina. Mabilis siyang sagot. Kung ano man yun, hindi po ako yun. Ilang segundo silang magkaharap. Napakatagal ng katahimikan. At sa huli, si Alex ang unang bumitaw. Fine. Mahina niyang sabi. Hindi siya kumbinsido. Kita iyon sa mukha niya. Pero para bang pinili niyang wag nang ipilit. Para bang ayaw niyang manakit. O baka ayaw niyang gumawa ng eksena. Pwede ka nang umalis. Tumayo agad si Lina. Halos ang mamadaling lumabas ang opisina. Dalang kaba na halos hindi magkasya sa dibdib niya. At sa hindi niya inaasahan, 1 linggo lang ang lumipas, may lumabas na memo. Promotion. Si Lina naging head ng maintenance. Nagkalat ang bulong-bulungan sa crew lounge. Bakit siya? Bagong-bago pa lamang siya. Nako, swerte niya. Pero to be fair masipag na naman talaga siya. Baka naman magaling talaga. Tahimik lang si Nina. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. At hindi niya alam, si Alex ang nag-request noon. Hindi dahil sa kung ano-ano, pero para lang may excuse siyang makita ito. Para mapalapit. Para makausap. Hindi alam ni Lina. Wala siyang ideya. Sa bahay, si Atlas ay abala sa paglalaro ng laruan niyang airplane. Nakaupo sa sahig. Umiikot-ikot ang maliit na eroplano sa hangin habang ginagawa niyang sound effects na parang totoong makina. Napangiti si Lina at lumuhod sa tabi ng anak. Aba, nahihilig ka sa eroplano anak? Gusto ko pong maging piloto, mama. Natigilan si Lina. Parang tinamaan ng malakas na kidlat ang puso niya. Piloto, katulad ng ama nito. Hindi niya alam kung tadhana ba o biro iyon ang kapalaran. Tahimik lang siya. Hindi niya alam paano mag-react. Mama, bakit hindi po kayo nakikinig? Tanong ni Atlas habang kumakaway pa ang maliit na airplane. Pagod lang si mama anak. Sagot ni Lina
Kahit alam niyang hindi iyon ang totoo. Napansin ni Sam na parang ibang ugali ng ate niya. Lalo na nung mapansing nakatulala ito habang nagluluto. Kaya lumapit siya kay Lina kinagabihan. Ate, may problema ba? Tanong ni Sam na tahimik ang boses. Kanina ka pa parang malayong isip. Hindi naman nakatingin si Lina sa kapatid. Nanatili siya nakatitig sa sahig. Sam, nakita ko na ulit ang tatay ni Atlas. Nanlaki ang mata ni Sam. Ano ate? Anong gagawin mo ngayon? Umiling si Lina, nanginginig. Hindi ko alam. Natatakot ako, Sam. Paano kung alamin niya? Paano kung kunin niya sa akin si Atlas? Pero ate, hindi mo naman matatago habang buhay ang katotohanan. Hindi maiiwasan na isang araw, magtatanong din si Atlas. Deserve niya makilala ang tunay niyang tatay. Deserve niya rin ang magandang buhay. Masama ang pumasok sa dibdib ni Lina. Bakit sa tingin mo, hindi ko kayang ibigay yon kay Atlas? Tanong niya na may bakas ng hinanakit sa boses niya. Hindi naman sa ganon, te. Sagot ni Sam na nahihiya. Pero kasi, ako ang nanay ni Atlas. Pagpipigil ni Nina, pinupunasan ng luhang hindi niya napansing tumulo. Ako lang ang karapatang may magdesisyon kung ano makakabuti sa kanya. At sa gitna ng usapan nila, biglang umubo ng malakas si Atlas. Parehong napalingon ng magkapatid. Mabilis ang ubo, masakit pakinggan, parang may nahabol ang dibdib ng bata. Lumapit sila agad. Inuman mo to anak, sabi ni Lina habang iniaabot ang tubig. Pagkatapos suminom ni Atlas, huminga ito ng malalim. Pero bakas ang pagod sa maliit nitong mukha. Mahigpit ang tingin ni Sam kay Lina. Ate, ilang linggo na ba yung ubo ni Atlas? Mukhang kailangan na natin siyang ipatingin sa doktor. Malapit na ako sumahod. Sagot ni Lina kahit na alam niyang dapat sana mas maaga pa. Ate, may extra allowance naman ako. Kahit yun na lang muna. Mukhang kailangan na talaga eh. Tumango si Lina. Hindi siya pwedeng padalos-dalos. Hindi siya pwedeng mawala sa focus. Pero ngayong nandito at may anak siyang dapat protektahan, isang bagay lang ang sigurado niya. Gagawin niya ang lahat para sa anak niya. Kahit ano pa ang kapalit. Bumuhos ang ulan sa labas ng airport nung gabing iyon. Parang umaalingaw-ngaw ang bawat patak sa sahig. Sumasabay sa tibok ng puso ni Lina habang abala sa trabaho. Todo kayod siya. Hindi lang dahil sa trabaho kundi dahil kailangan niyang matustusan ng gamot ni Atlas. Tuwing gabi palaging siya ang huling umaalis. Palaging siyang naglalakad pa uwi na halos nakasapit ang mga mata sa clock. Umaasang hindi na siya mahuli sa susunod na araw sa trabaho. Si Alex naman sa kabilang banda ay lumapag mula sa isang midnight flight. Pagod na pagod pero agad na namataan si Lina sa terminal hallway. Nagwawalis, naglilinis. Mata pa rin na nakatutok sa paligid, nakayuko sa trabaho niya. You're still here? Tanong ni Alex. Nakatayo sa tabi niya, tinatanaw ang mukha niya. Lumayo si Lina sa kanya, mabilis na nagwalis. Parang gusto niyang lumubog sa sahig. Look, panimula niya at bahagyang nanginginig ang boses. I'm sorry for the things I have said last time. I just really thought you were someone I knew. Tumango lamang si Nina. Halatang nagpapasalamat pero hindi makapagsalita ng maayos. Hindi niya alam kung paanong sasabihin na ang mga alaala at ang kaba niya ay mas malalim pa sa simpleng pagkakamali ng pagkilala. Mula noon, madalas yan ang narinig si Alex na bumabati sa kanya sa bawat pagkakataong magkasalubong sila sa terminal. Good morning, Nina. Oh, hey, kamusta? Simple ang pagbate. Pero para kay Nina, napakalaki na ng epekto. Hindi rin nagtagal, nagsimula na rin siyang mapansin ang pagkakulit ni Alex. May mga pagkakataon na kahit nag-iiwas siya o nagbubuhos ng tubig sa sahig, nandyan ito sa tabi niya. Nakangiti, nagkukulit. At minsan, may mga mayayamang pasahero na umaagrabyado nang aaway sa kanya. Si Alex ay nariyan,
para ipagtanggol siya. Hindi niyo po kailangan gawin yun, sir. Sabi ni Lina habang nakatitig sa piloto. Naiintindihan na hindi niya karapatan ng ipagtanggol siya. Everyone deserves to be treated with respect. Sagot pa ni Alex. Mahigpit, ngunit mahinahon. Halos maramdaman ni Lina ang init ng pag-aalaga sa simpleng tono ng boses niya. Parang unti-unti ang dating tensyon sa pagitan nila ay nagbago. May nararamdaman silang pareho kahit hindi nila maipaliwanag. Pero para kay Lina, nakakaaliw na lamang ang simpleng pagbate o pagtanggol ng piloto sa kanya. Ngunit hindi laging maayos ang bawat araw. Isang umaga, biglang hindi pumasok si Lina. Walang abiso, walang tawag. Napansin agad iyon ng supervisor. Sa kalagitnaan ng pag-uusap sa maintenance office, lumabas ang balita. Saang ospital? Tanong ni Alex. Tumayo at lumapit sa isa sa mga maintenance staff. Alam niyo ba kung ano nangyari? Si Atlas. Anak ng janitress nagkaroon daw ng emergency. Sagot ng isa. Halatang nag-aalala rin. Wala rin raw siyang sapat na pambayad eh. Samantala, para namang natunaw ang mundo ni Lina. Ang puso niya ay parang pumipitek sa bawat segundo. Hindi siya nagdalawang isip na simple lang na ubo ang problema ni Atlas. Akala niya tulad na nakagawi ang check-up sa public hospital noon, na madali lamang ito. Ngunit nang makita niya ang sila ng emergency, napuno siya ng luha. Sam, pabulong niya na hawak ang kamay ng kapatid. Hindi ko ini-expect to. Akala ko simpleng ubo lang. Okay lang ate, kakayanin natin to. Sabi ni Sam na pinapalakas ang loob niya. Lalaban tayo para kay Atlas. Habang abala si Lina at Sam sa pag-aasikaso, dumating ang doktor. Malinaw ang ekspresyon, seryoso at halatang hindi pwedeng ipagpabukas ang desisyon. Kailangang operahan ng bata. Consent ng magulang ang kailangan. Sabi ng doktor at tinignan si Lina. Napatingin si Lina sa kapatid. Sam, ang pera. Mahina at halos bulong ang kanyang tanong. Hindi na yan importante ate. Ang mahalaga ligtas si Atlas. Sagot ni Sam. Pagkatapos ng mahabang oras na tila pasakit, natapos ang operasyon. Malaking ginhawang pumasok sa puso ni Lina. Laking gulat niya nang lumapit siya sa cashier ng ospital. Plano sana makiusap ng palugit sa pagbabayad. Pwede po bang bigyan kami ng hanggang sa makautang lang ng sapat? Maluha-luha niyang tanong, hawak ang mga kamay ni Sam. Ngunit bago pa niya maipaliwanag ang buong sitwasyon, may sagot ang cashier. Lahat po ng expenses bayad na? Mahinang sabi niya na nakatingin kay Lina. Napalingon si Lina. Napaluhod siya. Ang mga mata niya ay puno ng luha. At nakita niya ang tao sa kabilang dulo ng silid. Si Alex. Tahimik siya. Nakangiti ng kaunti. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng malasakit at pangunawa. Wala siyang sinabi. Wala siyang dahilan. Wala siyang pakialam sa ibang tao sa ospital. Ngunit sa simpleng aksyon na iyon, sa pagbabayad ng gastos sa ospital ni Atlas, alam ni Lina sa puso niya na may isang tao sa mundo na nagmamalasakit hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang anak. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang nararamdaman niya. Ang pakiramdam niya ay halo-halo. Pasasalamat, pagkabigla, at ang hindi maipaliwanag na init na dumadaloy sa dibdib niya. Alex, nanginginig ang boses niya. Luha pa rin ang bumabalot sa mata. Ngunit tumango lamang si Alex. Walang salita. Parang sinasabi niyang lahat sa simpleng pagkilos. Para kay Lina, iyon ay sapat. Hindi makapaniwala si Alex sa nangyari. 6 na taon ang lumipas at ngayon, nakaharap niya muli ang babae at ang bata na uning beses siyang makilala. Lumipas ang gabi sa ospital at habang nakaupo siya sa tabi ng kama ni Atlas, binilangan niya sa isip. 6 na taon. 6 na taon mula ng gabing iyon. At ang edad ng bata,
Kapareho ng huling naalala niya nung nagkita sila. Hindi pwedeng kutob lang iyon. Totoo. Huminga siya ng malalim. Pinilit pakalmahin ang sarili. Malalim ang kaba sa dibdib niya. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na muling magkikita sila sa ganitong paraan. Tumungo siya kay Lina. Pinanood ang bawat kilos, bawat ekspresyon. Nakita niyang pag-iyak, ang kaba, ang takot na baka kunin niya si Atlas. Lina, malumanay niyang sabi. Siya? Anak ko ba siya? Ang bata? Biglang lumuhod si Lina sa sahig. Mahigpit na niyakap ang katawan niya at umiyak ng buong puso. Huwag mo siyang kunin, please. Huwag mo siyang kunin. Pabulong niya ang sambit. Parang buong mundo niya ay nakatali sa bata. Humina ang dibdib ni Alex. Ramdam niya ang bigat ng mga salita ni Lina. Ang pagkabigla at takot. Alam niyang wala siyang intensyon na kunin si Atlas. Pero alam niya rin na anak niya ang bata. At bilang ama, gusto niyang tumulong. Gusto niyang protektahan. Mahigpit niyang niyakap si Lina. Hindi ko siya kukunan, Lina. Hindi. Pero hayaan mo akong tumulong. Hayaan mo akong alagaan siya. Kahit sa simpleng paraan. Hindi nagsalita si Lina. Napaluha lamang siya sa yakap ni Alex. Ramdam ang init at pangunawa na matagal niya nang hinahanap-hanap. Para siyang nahulog sa isang mundo kung saan may nagmamalasakit hindi lamang sa kanya kundi sa anak niya. Sa mga sumunod na araw, sinamahan ni Alex si Lina sa ospital hanggang sa tuluyang makarecover si Atlas. Bawat oras na kasama nila ang bata, unti-unti ring nawala ang takot ni Lina. Ramdam niya na may taong handang tumulong, handang maging kasama, hindi bilang banta kundi bilang suporta. Pagkatapos ng ilang linggo, pinakilala na ni Alex si Atlas sa mundo niya. Isang araw, dinala niya si Atlas sa terminal. At sa harap ng ilan niyang kaibigan at kasamahan, sinabing, Atlas, gusto kong ipakilala sa iyo ang mundo ko. Ang mundo ng mga taong magmamalasakit sa iyo. Tahimik lang si Lina sa tabi. Napaluha siya sa emosyon. Salamat. Wika niya. Maluha-luha. Halos hindi makapagsalita. Salamat sa lahat, Alex. Talagang handa rin akong bayaran ng lahat. Para sa lahat ng tulong. Ngunit tumango lamang si Alex, may kaunting ngiti. Huwag na, Lina. Hindi naman yan ang punto ko. Pero may isang kondisyon lang. Pakiusap lang. Pinilit niyang ngumiti sa harap ni Lina. Hayaan mo si Atlas na maranasan ang mundo ko. Kilalanin ang mga tao. At makipagkaibigan. Huwag mo siyang limitahan dahil sa nakaraan. Hayain mo akong maging ama niya. Hindi naman makapaniwala si Lina. Alam niyang mahirap. Alam niyang maraming tao sa paligid ni Alex, lalo na sa airport. Mga flight attendants na may gusto sa kanya. Pati ang ilang pamilya ng piloto ay tiyak na magmamaliit sa kanya at sa bata. Alam niyang siya ang dahilan ng pagkasira ng engagement ni Alex noon. Ngunit hindi agad naging madali. Sa umpisa, may kaunting tensyon sa pagitan nila. Sa opisina, may mga flight attendants at iba pang empleyado na nakatingin kay Lina na may halong panghuhusga. Alam nilang siya ang dahilan ng pagkasira ng engagement ni Alex noon. Isang beses, habang nag-i-inspeksyon sa terminal, may flight attendant na napatalisod kay Lina. May isa pa na sinisigaw-sigawan siya. Halos mapaiyak si Lina sa sobrang kahihiyan. Lumapit si Alex. Nakatingin sa babae na parang nakikilala ang damdamin ng iba. Lina is a human being. Wala ba kayong respeto o decorum? Gusto niyo bang ipatanggal ko kayo? Have you forgotten that my family owns this airline? Mahigpit, ngunit mahinahon ang tono niya. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Lina na sa kabila ng panghuhusga tingin ng iba, may isang tao na naninindigan sa kanya. Napaluhod siya, napaluha, at napangiti sabay yakap sa Alex. Hindi naglaon, mas lalo pang naging malapit ang dalawa. Ang bawat araw ay napuno ng tawanan.
kwentuhan at simpleng moments. Pagkain sa terminal, pagsama sa playground ni Atlas, kahit simpleng coffee break sa lounge. Unti-unti naramdaman nila ang maling pag-uspong ng damdamin. Lina, huwag mong pansinin ang sinasabi nila, hindi yan totoo. Ang mahalaga ay ang bata at ikaw. Minsan pa may flight attendant na nananaray kay Lina. Huminga ng malalim si Alex. Lumapit at mahigpit na ipinagtanggol ang babae. Lina is part of my son's life. Huwag niyo siyang maliitin. Lalo pang lumakas ang loob ni Lina. Ramdam niya na sa kabila ng lahat, may isang tao sa mundo na hindi niya kailangang katakutan. May isang tao na handang ipagtanggol siya. Handang panindigan ang kaniyang anak. Dahil sa gabay at proteksyon ni Alex, unti-unti ring naipakilala ni Lina si Atlas sa iba. Hindi iyon naging madali. May mga titig, may mga bulong, may mga pagtatawa sa likod. Pero sa bawat pagkakataon naroon si Alex, nakatayo sa tabi nila, handang ipagtanggol at panindigan ang bawat hakbang na ginawa nila para kay Atlas. Parang isang bagyong matagal na naipon, na ngayon ay unti-unting humupa. Hindi pa rin perpekto ang mundo. Ngunit para sa unang pagkakataon sa 6 na taon, si Lina ay nakaramdam ng kapayapaan. Si Atlas naman hindi niya alam kung anong lahat ng nangyayari, ngunit ramdam niya ang init at pagmamahal mula sa 2 taong pinakamahalaga sa kanya. At si Alex, para siyang isang gabay na tahimik, ngunit palaging nararoon. Handang maging sandalan, handang maging proteksyon para sa babae at bata na matagal niyang iniwan. Ngunit ngayon ay naroon na, hindi na mawawala. Sa wakas, sa gitna ng stress, ng pamamaliit at mga matagal na sakit ng nakaraan, unti-unti nilang naramdaman na maaaring may bagong simula. Isang simula para sa kanila, para kay Atlas, at para sa bagong buhay na babangon sa pagitan nila. Lumipas pa ang ilang buwan at sa wakas, natanggap na rin ng buong mundo si Alex, sina Lina at Atlas. Hindi na lang basta bilang mga tao na kailangan niyang tulungan, kundi bilang bahagi na rin ng buhay niya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niya nakikita kung gaanong kahalaga ang dalawa sa kanya. At sa bawat sandali, ramdam niya ang bigat at ganda ng responsibilidad na dala ng pagiging ama at kasama ni Lina. Sa opisina, hindi na nagtatago si Lina. Hindi na siya natatakot sa mga titig ng mga flight attendants o sa mga bulong ng iba pang empleyado. Alam niyang nandyan si Alex. Nakatingin, handang ipagtanggol at ipakita sa lahat na may lugar siya sa mundo nito. Sa umpisa, natatakot siya sa posibilidad na malaman nila ang nakaraan, na baka may humusga o bumaba ang tingin sa kanya. Pero sa presensya ni Alex, parang may karagdagang lakas siya. Habang lumilipas ang mga araw, napalapit sila sa isa't isa. Hindi nila sinasadya, ngunit sa bawat pagkakataong magkasama sila, may nararamdaman silang bago. Isang init sa dibdib na hindi nila maipaliwanag. Sa bawat tawanan sa terminal, sa bawat simpleng kwentuhan sa lounge, sa bawat paalala ni Alex kay Nina tungkol sa trabaho, pakaramdam nila para silang nag-uumpisang muli. Pero ngayon ay binibigyan sila ng pagkakataon na itama ang nakaraan. Isang hapon, habang si Alex ay nagbabantay sa runway, napansin niya nakasabay si Lina sa maliit na terrace ng terminal. May dala itong thermos ng kape at notebook kung saan nakasulat ang mga maintenance schedules. Alam mo, Lina, malumanan yung wika at pinagmasta ng mga eroplano na bumababa at tumataas. Ang dami kong na-miss na simpleng bagay, tulad ng pagtawa mo at ang paraan ng pangiti mo. Napatingin si Lina sa kanya, bahagyang namumula ang pisngi. Alex, hindi ko alam kung paano sasabihin, pero na-miss din kita. Parang tumigil ang oras sa sandaling iyon. Ang mga mata nila ay nagtagpo at para bang nag-uusap ang damdamin nila na hindi gumagamit ng salita. Hindi nila kailangan pang magpaliwanag. Ramdam nila ang koneksyon na matagal nang hindi napapansin. Siguro,
Sagot ni Alex. Mahina ngunit matatag. Para tayo nagliligawan ulit. Parang 6 na taon nang wala. Pero ngayon may pagkakataon na tayong muli. Napangiti si Nina kahit may luha sa mata. Oo, parang gano'n na nga. Dumating si Atlas, tumatakbo papunta sa kanila. Halatang excited. Mama, Papa, tingnan niyo po, lumilipad ng eroplano. Hawak ang maliit na laruan, tiningnan niya sina Alex at Tina. Sabay ngiti na naglalarawan ng walang katapusang saya. Para sa bata, simple lang ang mundo. May 2 taong nagmamahal sa kanya at handang alagaan siya. Talaga anak? Sabi ni Lina, hawak ang ulo ni Atlas. Ang galing mo, gusto mo bang maging piloto balang araw? Tumango ng buong tapang si Atlas. Opo mama, kagaya ni Papa. Napangiti si Lina. Ramdam niya sa puso niya, kahit na natatakot, may isang bagay na nagbibigay lakas sa kanya. Ang presensya ni Alex sa tabi nila. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, tumigil si Alex sa tabi ni Lina sa garden ng airport. Nakatingin siya sa liwanag ng runway, pero ramdam niya ang init ng presensya ng babae sa tabi niya. Lina, malumanay niyang sabi. Hindi ko na kayang itago pa. Mahal kita. Napatingin si Lina sa kanya. Ang mga mata niya puno ng luha, ngunit ang labi niya ay ngumiti. Alex, mahal din kita. Para kay Atlas, para silang nagdiwang ng isang bagong simula. Napakaliwanag ng mundo sa mata ng bata. Sobrang saya niya. Hindi niya maipaliwanag ang damdamin, pero ramdam niya. Masaya ang pamilya niya. Kompleto at ligtas sa pagmamahal. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan nila ang pagiging pamilya sa maliit na paraan. Pumupunta si Alex sa school meeting si Atlas. Minsan ay nagpapahinga sa park habang naglalaro ang bata. At si Lina naman ay dahan-dahang nagtatatag ng lakas ng loob na pumasok sa mundo ni Alex. Hindi nila kailangan ng malalaking deklarasyon. Sa bawat simpleng sandali, mas lalo nilang nararamdaman ang koneksyon nila. Nagkaroon din ng mga pagsubok. May mga kaibigan at kasamahan ni Alex na nagtatanong kung sino si Lina. Bakit kasama niya ang bata? At kung paano ito nakaapekto sa propesyon niya. Ngunit sa bawat pagkakataon, ipinagtanggol siya ni Alex. Lina is the love of my life. She is my family. Her and Atlas. Para kay Lina, iyon ay higit pa sa sapat. Sa wakas, may isang tao sa mundo na hindi niya kailangang katakutan. May isang tao na handang ipagtanggol siya, handang panindigan ang kaniyang anak, at handang mahalin siya para sa kung sino siya. Si Atlas naman, sa bawat araw mas lalo niyang nararamdaman ang pagmamahal ng 2 taong pinakamahalaga sa kanya. Hindi niya alam ang lahat ng nangyayari, ngunit ramdam niya ang init at proteksyon na hindi niya naranasan noon. Sa wakas, 6 na taon na pagtatapos ng gabing iyon, unti-unti silang nabuo. Si Alex, si Lina at Atlas. 3 tao na nagtatayo ng bagong simula sa kabila ng lahat ng nakaraan. Habang nakayakap sa isa't isa sa garden ng airport, ramdam ni Lina at Alex na kahit ano pa man ang pagsubok na dumating sa kanila, magkasama sila. At sa wakas, 6 na taon na nakalipas, ang nakaraan ay nagbukas ng daan para sa bagong simula. Para sa kanila at para sa kanilang anak. Ang huling ngiti ni Atlas bago matulog ay parang pangako sa hinaharap. Isang hinaharap na puno ng pagmamahal, proteksyon at masayang pamilya. Ang araw ng kasal ay dumating na rin. Maraming taon ng pagdadaan ng sakit, takot at pagsubok. Ngunit sa wakas, si Alex at Lina ay nakatayo sa harap ng altar, handa na sa bagong simula. Bawat detalye ay pinaghirapan at planano. Ang simbahan ay punong-puno ng bulaklak na puti at rosas na kulay peach. Malambot ang ambience at ramdam ang kagalakan sa bawat sulok. Ang mga bisita ay pamilya, kaibigan, at ilang piling kasamahan mula sa airline at sa mundo ni Lina. Si Lina ay nakasuot ng puting gown na dumadalay sa sahig.
Ang buhok niya ay maayos na nakabraid at may simpleng veil na bumabalot sa likod ng ulo niya. Napapansin ni Alex ang bawat galaw niya, bawat ngiti at bawat tingin. Halos hindi siya makapaniwala na ito na ang sandali na matagal niyang pinangarap at kinakatakutan. Ang ganda mo, Alina. Bulong ni Alex sa kanya habang hawak ang kamay niya sa altar. Napangiti naman si Lina, bahagyang nangingitim ang pisngi. Alex, hindi ko inaasahan na mararating natin to. Pero andito na tayo. Kasama si Atlas. Kasama ka. Si Atlas, suot ang maliit na barong ay tumatakbo papunta sa altar. Sa bawat hakbang niya, ramdam ang excitement at saya. Mama, Papa! Sigaw niya sabay ngiti. Sabay yakap sa parehong magulang. Ang saya ko po! Tumingin si Alex kay Nina. Halos mapaluha sa sobrang saya. Atlas, salamat sa pagiging inspirasyon namin. Dahil sa'yo, natutunan naming mahalin ang isa't isa. Ulit. Habang nagsimula ang seremonya, nagbasa ang pari ng panalangin. Ang mga mata ni Lina ay punong-puno ng luha. Hindi lang dahil sa emosyon ng sandali, kundi dahil sa lahat ng pinagdaanan nila bago makarating sa puntong ito. Do you, Alex Samaniego, take Lina Mangahas to be your lawfully wedded wife? Wika ng pare. Oo, sagot ni Alex na halatang may hawak na luha sa mata. I do. Do you, Lina Mangahas, take Alex Samaniego to be your lawfully wedded husband? Oo, sagot naman ni Lina. Hindi mapigilan ng sobrang saya at emosyon. Sa oras na yon ay parang huminto ang mundo. Ang lahat ng sakit at takot, ang 6 na taong pangungulila at pag-aalinlangan ay napalitan ng init, kagalakan at pagmamahal. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Sabi ng pare. Hinawakan ni Alex ang mukha ni Lina. Tiningnan siya sa mata at dahan-dahang hinalikan. Ang halik na iyon ay puno ng pangako, ng katatagan at ng pagmamahal na hindi natitinag. Alex, mahal kita. Pabulong ni Lina, halos hindi marinig ng iba. Ngunit ramdam niya ang bawat pulgada ng katotohanan sa mga salita. Mahal din kita, Lina. Lagi. Palagi. Sagot ni Alex at halatang may luha rin sa mata. Pagkatapos ng seremonya, lumabas ang lahat sa simbahan at sinalubong sila ng konfeti at ng masiglang sigawan ng mga bisita. Masayang masaya si Atlas. Tumakbo sa paligid, pinapaikot ang mga bulaklak sa hangin. Ang saya po, Mama, Papa! Sigaw niya habang pinipilit hawakan ng 2 kamay ng magulang. Sa reception, ang bawat detalye ay punong-puno ng saya at pagmamahalan. Ang pagkain ay masarap, ang musika ay masigla, at bawat isa sa mga bisita ay halatang nasisiyahan. Si Alex at Lina sa gitna ng lahat ng ito ay nag-uusap at nagtatawanan. Para silang nagliligawan ulit. Hindi ko mawari, sabi ni Lina habang humihinga sa ilalim ng ilaw ng chandeliers. Nadarating tayo rito. Alam ko, sagot naman ni Alex, hawak ang kamay niya. Pero ngayon nandito na tayo. Buong pamilya na tayo. Kasama si Atlas. Wala na makakapigil sa atin ngayon. Nakatutok si Atlas sa kanila. Hawak ang maliit na laruan niyang eroplano. At sabay ngumiti. Mama, Papa, okay po ba kung maging piloto ako balang araw? Tumawa si Alex at yumakap sa anak. Oo naman anak. Gagawin namin ang lahat para suportahan ka. Si Lina naman ay yumakap sa 3 nila at gagawin namin ang lahat, Atlas. Hindi ka namin iiwanan. Lagi kaming nandito para sa'yo. Sa gitna ng gabi, habang nag-uusap ang mag-asawa at naglalaro si Atlas sa paligid, napagtanto nila na sa wakas, natagpuan nila ang kapayapaan. Ang lahat ng pinagdaanan, ang sakit, ang pagkakalayo sa isa't isa ay nagbigay daan sa isang matibay at mas tapat na pagmamahalan.
Si Alex sa wakas ay may pamilya na. Si Lina sa wakas ay may katatagan at kaligayahan. At si Atlas sa wakas ay may dalawang magulang na handang mahalin at protektahan siya. Palagi at walang kapantay. Ang araw ng kasal ay nagtapos sa isang simpleng fireworks display sa likod ng venue. Habang si Atlas ay tumitingin sa mga ilaw na naglalaro sa langit, sabay hawak ang kamay ni na Alex at Lina. "Ang saya po, Mama, Papa," sabi ni Atlas at parang hindi makapaniwala sa kagandahan ng gabi. Ngumiti si Alex at Lina. Nagkatinginan at sabay na bulong. "Oo anak, masaya na tayo. Masaya na talaga tayo." At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at liwanag ng fireworks, nagtatapos ang isang kabanata ng kanilang buhay. Isang kabanata ng saya, pagmamahalan at bagong simula. Ang nakaraan ay naiwan na at ang hinaharap ay puno ng pangako at pagmamahal. Bago ka pa lang sa channel Leto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.